Hindi nag-atubili ang babae na isakripisyo ang anak ng kanyang kaaway para sa paghihiganti. Tiniis niya ang kahihiyan para lang matuklasan ang katotohanan. Ngunit sa huli, umusbong ang pag-ibig sa pagitan nila ng anak ng kanyang kaaway. Isang kwento ng pag-ibig na puno ng luha at pagsisisi sa taya ng pag-ibig. Nagsisimula rito ang kwento. Si Mai ay nag-aaral sa ibang bansa at may kasintahan siyang chef na nagngangalang Fa at nag-alok siya ng kasal kay Mai. Sumang-ayon din si Mai na pakasalan si Fa. Kung walang anumang hindi inaasahang pangyayari, magpapakasal sila, magkakaanak at mamumuhay ng maligaya hanggang sa huli. Ngunit isang tawag sa telepono ang nagpabago sa lahat. Ipinabatid ng ina ni Mai na may hindi magandang nangyari sa pamilya at nakiusap sa kanyang anak na umuwi agad sa Thailand. Kaya't ipinaalam ni Mai sa kanyang kasintahan ang kanyang desisyon. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay wala talagang balak bumalik sa bansa ang kanyang kasintahan. Sa ilalim ng kanyang pagtatanong, tumanggi pa itong sabihin ang dahilan. Sa hating gabi, nagising si Fa sa kulog at kidlat at dali-daling tumakbo sa kusina. Nanginginig siya sa takot at hindi mapakali. Lumabas na bumalik ang lumang tagpo. Naalala niya ang kanyang mga karanasan noong bata pa siya. Tahimik siyang sinundan ni Mai at sinuotan siya ng headphone. Sa ilalim ng kanyang pag-alo, sa wakas ay sinabi ng kanyang kasintahan ang dahilan. Lumabas na noong siya ay 6 na taong gulang. Ang kanyang tiyuhin mismo ang gumahasa sa kanyang ina at pagkatapos ay namatay ang kanyang ama sa isang banggaan ng kotse. Laking gulat niya ng kalaunan ay nagpakasal ang tiyuhin at ang kanyang ina at nagkaroon ng anak. Hindi tinanggap ng tiyuhin si Fa sa bagong pamilya. Ipinadala siya ng tiyuhin sa ibang bansa para mag-aral. Sa pangulila sa kanyang ina, madalas siyang tumawag sa ina, ngunit hindi niya nakausap ang ina. Isang araw, narinig niya na magbabakasyon ang kanyang ina kasama ang bago nitong pamilya sa ibang bansa. Hindi niya napigilan ang sarili at palihim siyang dumalaw sa kanyang ina. Ngunit nang makita siya ng kanyang ina, malamig itong umiwas. Dito, nakilala niya sa unang pagkakataon ang kanyang nakababatang kapatid na si Tita. Noong panahong iyon, inakala ni Fa na kinamumuhian siya ng kanyang ina. Kaya't dahil sa trauma ng kanyang pagkabata, tumanggi siyang bumalik sa Thailand. Agad na inalo ni Mai ang kanyang kasintahan. Kahit nag-iisa siyang anak, naiintindihan niya ang damdamin ng mga magulang. Kaya't nagpa siya pa rin siyang bumalik sa Thailand para manirahan. Bago siya bumalik sa bansa, ibinalik niya ang singsing sa kanyang kasintahan. Ang kanilang pag-ibig ay naging hindi na sigurado, tila walang kinabukasan. Ayokong makulong o mapilit. Kung talagang nagmamahalan tayo, magkikita tayong muli. Dahil sa kanyang mga magulang, kinailangan ni Mai na masaktan at makipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Umiyak siya ng husto. Pag-uwi niya, nakita niya ang kanyang ina at hinila siya nito para dumalo sa isang salo-salo. Lumabas na ang ama ni Mai ay isang matuwid na punong kalihim. Dahil sa kanyang dedikasyon sa trabaho, siya ay binoto bilang pinakamahusay na empleyado. Pagkatapos nito, nakita ni Mai ang kanyang ama sa salo-salo. Nagpakuha ng isang group photo ang kanilang buong pamilya. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Mai na iyon ang huli nilang litrato ng pamilya. Pagkatapos, nakilala niya ang isang lalaking may edad na lumapit upang makipag-usap. Ipinakilala niya ang kanyang anak na si Fitdat sa lahat at inanyayahan si Mai na magtrabaho sa kanyang kumpanya. Ngunit inimbitahan ng mga magulang ni Mai ang lalaki sa study room para mag-usap. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Mai na ang lalaking ito ay ang tiyuhin ng kanyang kasintahan at si Fitdat ay ang nakababatang kapatid ng kanyang kasintahan. Bagamat sinadya ni Fana na magkalapit sina Fitdat at Mai, hindi pinansin ni Fitdat si Mai at umalis na lang. Nang maglaon, nalaman ni Mai na ang gamot mula sa pabrika ng parmasyutiko ni Fana ay hindi standard at iyon ang dahilan kung bakit kinansela ito ng kanyang ama. Di nagtagal, nakita ni Mai ang kanyang ama na bumalik sa ballroom. Sinabi ng kanyang ama na hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang ina at mananatili ito sa study room para magpahinga. Pagkatapos, umakyat ang kanyang ama sa entablado upang magbigay ng talumpati. Gusto ni Mai na abisuhan ang kanyang ina na panoorin ang talumpati ng kanyang ama. Nang makita niyang hindi sumasagot ang kanyang ina sa kanyang mensahe, tinawagan ni Mai ang kanyang ina. Sa sandaling ito, nangyari ang aksidente. Biglang nahulog ang kanyang ina mula sa bubong at namatay agad. Dali-daling tumakbo si Mai upang tingnan ang kanyang ina. Hindi siya makasagot. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang ulo, nakita niya ang isang itim na anino sa bubong. Si Fitdat ayon, dali-dali siyang tumakbo pababa at nabangga ang isang manggagawa. Dinampot niya ang memory card sa lupa at dali-daling umalis. Ang kawawang si Mai nakakatagpo pa lang sa kanyang ina ay nawala na naman ang ina magpakailanman. Tiningnan niya ang regalo na iniwan ng kanyang ina sa kanya at umiyak ng matindi. Ang lalong nagpabagsak sa kanya ay ang pagtatapos ng pulisya na nagpakamatay ang kanyang ina dahil nag-iwan ito ng isang suicide note. Hindi naniwala si Mai na nagpakamatay ang kanyang ina. Sigurado siyang may nagtangkang saktan ang kanyang ina. Gayunpaman, hindi gaanong nagduda ang kanyang ama. Nang maglaon, nalaman ni Mai na ang kanyang ina ay isinaayos ni Fana upang tumanggap ng suhol. Hindi lang sila tinakot, kundi pinilit din na ipakasal ang kanilang anak kay Tita. Lumabas na may isang ginang na nilinlang ang ina ni Mai sa ilalim ng pagkukunwari ng kawanggawa upang magbukas ng isang account. Ang perang inilagay sa account ay kay Fana. Naitala ng ginang na iyon ang video bilang ebidensya. Ang perang ito ay ang suhol na sinang-ayunan ng ama ni Mai para makapasok ang gamot ni Fana sa ospital. Dahil sa reputasyon ng kanyang asawa, napilitang pumirma ang ama ni
Mai sa kontrata. Ngunit ipinaalam ng ama ni Mai sa kanyang anak na hindi siya papayag na pakasalan nito ang anak ng kalaban. Gusto niya na makapiling ng kanyang anak habang buhay ang lalaking mahal nito. Dahil sa trahedya sa pamilya, gustong makipag-ugnayan ni Mai sa kanyang kasintahan. Ngunit nalaman niyang hindi na nakayanan ng kanyang kasintahan ang pangulila, kaya sumakay na ito sa eroplano pabalik sa Thailand. Kaya't nagmaneho siya papunta sa paliparan upang sunduin ang kanyang kasintahan. Ngunit ang naisip niya ay hindi na niya muling makakausap ang kanyang kasintahan. Lumabas na pagkababa pa lang ni Fa sa eroplano, dinakip na siya ng kanyang tiyuhin. Nag-aalala ang ama ni Fet na bumalik si Fa sa bansa upang agawin ang ari-arian ng kanyang anak, kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan na puwersahin si Fa ng malupit. Siya mismo ay gumamit din ng matitigas na paraan, pananakot at pagmamalupit kay Fa ng walang awa. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag ang ama ni Fet mula sa kanyang tauhan na nagsasabing nakatakas ang kanyang anak patungo sa paliparan. Dali-dali siyang nagtungo sa paliparan upang pigilan ang kanyang anak. Ang tauhan, tulad ng dati, ay nagdulot ng aksidente sa trapiko upang patayin si Fa. Di nagtagal, sa wakas ay naharang ni Fa na ang kanyang anak. Pero si Fa ayaw tanggapin ni Fet ang anumang pag-aayos ng kanyang ama. Kailangan mong pakasalan ang anak ni Kalihim Pramod. Kailangan ko ang batang iyon bilang bihag. Hindi ko siya mahal. Huwag mo na akong pilitin pa. Pinipilit pa kita, lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo. Ayaw ko ng anumang pag-aari mo. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo sa kotse. Pinilit siya ng kanyang ama na ibigay ang memory card. Sa sobrang damdamin, pilit na bumaba si Fet sa kotse. Nagmadali siyang huminto sa harap upang utusan ang driver na itigil ang sasakyan. Kasabay nito, nagising si Fa sa likurang upuan. Sumulong din siya upang pilitin ang driver na ihinto ang sasakyan. Ngunit sa kasamaang palad, nagbanggaan ang kanilang dalawang sasakyan. Parehong tumilapon palabas ng sasakyan sina Fa at Tita. Sila'y parehong nakahandusay sa basang dugo. Bago mawalan ng malay, nakita ni Fa ang kanyang nakababatang kapatid na minsan niya lang nakita. Sa sandaling ito, gising pa si Tita at nakilala si Fa. Di nagtagal, nakita niyang nawalan ng malay ang kanyang kuya at siya mismo ay malubhang nasugatan at nakatulog na rin. Lumabas na hindi pa natatagalan, nagmaneho si Mai papunta sa paliparan upang sunduin ang kanyang kasintahan. Sa daan, nakaranas siya ng matinding traffic jam. Hindi niya sinasadyang makita ang taong isinasakay sa ambulansya at ang suot nitong sapatos ay ang regalo niya sa kaarawan ng kanyang kasintahan. Nag-aalala, dali-dali siyang bumaba ng sasakyan para tingnan. Sa huli, nakita niya ng malinaw ang taong nakahiga sa stretcher na kanyang kasintahan. Dali-dali siyang nagtungo sa ospital. Nakita niyang ipinasok ang kanyang kasintahan sa emergency operating room. Sunod na ipinasok si Fita. Ang huling ipinasok ay si Fana. Nakilala rin niya ang ina ni Fita. Nakita niyang lagpas na sa critical na kondisyon si Fana. Nakalipas ang 40 minuto ng emergency, bumalik ang tibok ng puso ni Fita. Ngunit, sa kasamaang palad, hindi na nakaligtas si Fa. Inihayag ng doktor ang oras ng kanyang huling hinina. Si Mai ang unang pumasok upang tingnan ang kanyang kasintahan. Nang makita niyang iiwan na siya ng kanyang kasintahan magpakailanman, humagulgol si Mai. Samantala, nagising si Fita sa ibang higaan. Nang marinig niya ang pag-iyak ni Mai, binuksan niya ang kanyang mga mata at tiningnan si Mai at pagkatapos ay muli siyang nawalan ng malay. Hindi sinasadyang narinig ni Mai ang usapan sa pagitan ng pulis at ng doktor. Nalaman niyang pamangkin pala ni Fana ang kanyang kasintahan at siya rin ang stepfather nito. Naalala niya ang sinabi ng kanyang kasintahan na pinakasala ng sarili niyang tiyuhin ang kanyang ina. Noon niya lang nalaman ang relasyon ng kanyang kasintahan sa pamilya Fita. Nalaman din niyang mayroong taong gumamit ng pangalan ng ina ng kanyang kasintahan upang hilingin sa pulisya na ipasya na ang kaso ay isang aksidente sa trapiko at humiling na dalhin ang katawan ng kanyang kasintahan sa templo. Dali-daling tumakbo si Mai upang tingnan ang kanyang kasintahan sa huling pagkakataon. Kinuha niya ang wedding ring na balak ibigay sa kanya ng kanyang kasintahan at pagkatapos ay malumana siyang nagpaalam sa kanyang mahal. Nakakita siya ng maraming kakaibang sugat sa katawan nito. Napansin ni Mai ang hindi normal at dali-dali siyang kumuha ng telepono upang palihim na kumuha ng litrato. Pagkatapos ay pinalaya siya ng empleyado sa morgue. Ngunit tumakbo siya sa sementeryo at natuklasan niyang hindi ginawa ang libing para sa kanyang kasintahan, ngunit direkta itong sinunog. Nang makita niya ang trahedyang kinahinatnan ng kanyang kasintahan ngayon at naisip na namatay ang kanyang kasintahan dahil bumalik ito sa Thailand para sa kanya, nakaramdam si Mai ng matinding pagkakasala at humagulgol. Bigla, narinig niya ang boses ng ina ni Fitdat na pumipigil sa cremation. Agad siyang nagtago. Nakita niyang gusto ng ina ni Fitdat na makita ang kanyang anak sa huling pagkakataon, ngunit huli na ang lahat. Sinampal ng malakas na nagdadalamhating ina ni Fitdat ang lalaki. Pinuna siya dahil sa paggawa ng desisyon para sa kanya ng walang pahintulot. Gayunpaman, ang lalaki ay walang pakialam sa kanyang damdamin at pilit na hinila ang ina ni Fitdat palabas ng bakuran ng templo. Nausisa rin si Mai nang makita ang tagpong ito. Parang hindi totoo ang sinabi ng kanyang kasintahan tungkol sa kanyang ina. Sa sandaling ito, hindi na nag-isip pa si Mai dahil may mas mahalaga siyang kailangang gawin. Pagkatapos niyang umalis sa templo, bumalik siya upang dumalo sa libing ng kanyang ina. Sa libing, muling nakita ni Mai ang kanyang matalik na kaibigan, si Pulis noon. Hiniling niya sa kanyang kaibigan na imbestigahan ang katotohanan. Sinabi na nag-away ang kanyang mga magulang at si Fana noong gabing iyon.
Pagdidiin niya, may masamang tao ang gumawa ng masama sa kanyang ina. Sinabi niyang nakita niya talaga ang anino ng isang tao sa bubong noong gabing iyon at ipinakita niya sa kanyang kaibigan ang mga palihim na litrato ng mga sugat ng kanyang kasintahan. Hiniling niya sa kanyang kaibigan na hatulan kung ang mga sugat na ito ay dulot ba ng banggaan ng kotse. Idinagdag niya na pinaghihinalaan niyang ang pagkamatay ng kanyang ina at ng kanyang kasintahan ay parehong may kaugnayan sa pamilya Tita. Pagkatapos maunawaan ang lahat, nagpa siya ang kanyang kaibigan na tulungan si Mai na imbestigahan ang katotohanan. Kaya't inutusan ni Mai ang kanyang tauhan na imbestigahan kung mayroon bang mga saksi sa hotel noong gabing iyon. Walang nag-akala na ang lahat ng empleyado ng hotel ay sabay-sabay na tumangging sumagot na tila sinasadya nilang umiwas sa tanong na iyon. Kinabukasan, gustong kunin ni Mai ang abo ng kanyang kasintahan. Ngunit nakita niyang nauna na ang ina ng kanyang kasintahan sa sementeryo at maayos nang inilibing ang kanyang kasintahan. Nakita niyang labis na nagdadalamhati ang kanyang magiging biyenan dahil sa pagkawala ng kanyang kasintahan. Ngunit nakita niyang kakaiba ang ina sa sinabi ng kanyang kasintahan. Hindi kinamumuhian ng ina ng kanyang kasintahan ang kanyang kasintahan tulad ng sinabi nito. Hindi maintindihan ni Mai kung bakit. Ngunit sumumpa siya sa libingan ng kanyang kasintahan na hindi niya hahayaang mamatay ito ng walang katarungan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Lumabas na hindi nagtagumpay ang ina ni Fitdat sa pagpigil sa pagsunog kay Fa sa templo, kaya't galit siyang nagtungo sa hospital room upang makita ang kanyang asawa. Nakita niyang naligtas na ang buhay ng kanyang asawa. Ngunit dahil doon, nawalan siya ng isang paa. Galit pa rin ang kanyang asawa at inisip na si Fa ang dahilan ng kanyang kapansanan. Kailangan na lang sumagot ng mahinahon ng ina ni Fitdat na iyon ay ganti sa paggawa niya ng masama. Lumabas na galit siya sa asawa niya dahil sa pag-uutos sa kanyang tauhan na lihim na sunugin si Fa. Pagkatapos ilibing ang kanyang panganay na anak, nagpunta ang ina ni Fitdat sa ospital upang dalawin ang kanyang bunsong anak. Ngunit hindi mukhang masaya si Fitdat nang makita siya. Sa halip, naging masyadong emotional siya. Kailangan bigyan siya ng sedative ng doktor. Sa kabilang banda, ipinabatid din ng pulisya kay Mai ang resulta ng investigasyon. Nalaman nilang bago sumakay sa kotse, binugbog si Fa. Ang taxi driver na si Fa ay dating empleyado ng pabrika ng gamot ni Fana. Nalaman din nila mula sa isang electrician na noong gabi ng aksidente ng ina ni Mai, may isang taong nakasuot ng suit na walang tie, na may panyo sa bulsa, ang tumakbo pababa ng hagdan at nabangga ang electrician. Alam lang ng electrician na kinuha nito ang memory card at tumakbo palayo, hindi niya nakita ng malinaw ang mukha nito. Naalala ni Mai ang tagpo noong gabing iyon at natuklasan na ang taong inilarawan ng electrician ay si Tita. Nang bumalik sila upang hanapin ang electrician para kumpirmahin ulit, natuklasan nilang namatay na ito sa dormitory. Ngayon, ang tanging natitirang saksi ay namatay na rin. Ang investigasyon ay humantong sa isang dead end. Sinabi ng pulisya na kailangan nilang maghintay para sa kiti. Naibigay na ang surveillance camera sa paliparan para malaman kung ano ang nangyari sa kanyang kasintahan sa paliparan. Pagkatapos, ibinigay ni Mai sa kanyang ama ang abo ng kanyang ina. Sinabi ng kanyang ama na umalis siya, bumalik sa Estados Unidos at magpakasal sa kanyang kasintahan. Sinabi ni Mai sa kanyang ama na namatay na ang kanyang kasintahan at ang pagkamatay nito ay may kaugnayan sa buong pamilya ni Fana. Sinabi niya sa kanyang ama na para malaman ang katotohanan, gusto niyang manatili sa Thailand at pakasalan si Tita. Naghirap si Mai, ngunit sa huli ay nakumbinsi niya ang kanyang ama. Sinusuportahan ng kanyang ama ang plano ng kanyang anak. Pa, hayaan mo akong gawin ang aking plano. Inihiling ko sa iyo. Sa ospital, sa wakas ay nagising si Tita. Agad siyang dinalaw ni Fana at tinanong ang kanyang anak tungkol sa kinaroroonan ng memory card. Gayunpaman, sinabi ni Tita na hindi niya alam. Nang makita niyang ayaw ibigay ng kanyang anak ang memory card, sinabi ni Fana sa kanyang anak na namatay na ang kanyang kuya upang takutin si Tita na ibigay ang memory card. Nagulat si Tita sa balitang iyon. Pagkaalis ng kanyang ama, nagtungo si Fitdat sa salamin ng tila nadadapa. Nang makita niya ang kanyang sarili sa salamin, labis siyang nagulat. Sa sandaling ito, nagpalit ang camera angle at si Fitdat sa isang iglap ay naging anyo ni Fa. Nagulat si Fa sa tagpong ito. Maingat siyang tumingin sa kanyang sarili sa salamin. Siguradong mukha ng kanyang nakababatang kapatid ang nasa salamin. Natigilan siya at umatras ng 3 hakbang. Sa sandaling ito, hindi pa alam ni Fa na ang kaluluwa niya ay napunta na sa katawan ng kanyang nakababatang kapatid. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Fa sa hospital room at nakita si Mai na bumibisita. Ang ikinagulat niya ay kusa nitong inalok na pakasalan ang kanyang anak. Ang kondisyon ay dapat panatilihing lihim ang kontrata sa pagitan niya at ng kanyang ama. Sinabi ni Mai na gagamitin niya ang paraang ito upang protektahan ang kanyang nag-iisang kamag-anak. Maluwag sa loob na pumayag si Fana na huwag ibunyag ang lihim basta sundin ng kanyang ama ang kanyang kalooban. Ngunit upang maiwasan ang hinala ng iba, iminungkahi ni Mai na unahin nilang palakihin ang kanilang pagmamahalan ng kanyang anak at pagkatapos ay magpatuloy sa kasal. Pagkatapos, nagpunta siya sa hospital room ni Fitdat upang dumalaw. Nakita niya itong nakaupo sa sulok ng kwarto, hindi alam kung ano ang gagawin. Gustong batiin ni Fitdat si Mai ng masigla, ngunit tinawag ni Mai ang nurse upang tingnan siya. Hindi ako, nandito ako para sabihin na masaya akong mapangasawa ka. Fitdat, paanong makakatayo ang isang pasyente? Hindi ka pa gumagaling. Gustong sabihin ni Fitdat kay Mai na siya si Fa, ngunit ayaw siyang hayaang magsalita pa ni Mai. Direkta siyang umalis sa hospital room. Pagkatapos, nagtanong si Fitdat sa nurse tungkol sa kanyang kuya. Nalaman ni Fa na namatay na si Fa at nasunog na ang kanyang katawan. Nang malaman ang katotohanan, naupo siya sa sahig. Sa huli, dinala siya ng nurse pabalik sa hospital room. Bumalik siya sa harap ng salamin.
tinitigan ang kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, sigurado siyang talagang namatay na si Fa. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay napunta sa katawan ng kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos, magbabago siya ng pagkatao. Gagamitin ang katawan ng kanyang nakababatang kapatid para mabuhay muli. Samantala, umuwi na si Mai. Idinikit niya ang larawan ng pamilya ni Fana sa dingding ng kanyang kwarto upang alalahanin ang kanyang ina at ang kanyang kasintahan na nagpakasakit para sa kanya. Nang bumalik siya sa bansa, sinabi niya sa kanyang sarili at palihim siyang nag-udyo. Kailangan niyang makamit ang katarungan para sa kanyang ina at kasintahan. Si Tit-Tat ay tulala pa rin. Dumating ang kanyang ina sa hospital room at maalalahanin siyang tinanong. Ito ang pagmamahal ng ina na matagal na niyang hinahangad. Ngayon, natanggap niya ito sa katawan ng kanyang nakababatang kapatid. Naalala niya noong bata pa siya, walang puso siyang ipinadala ng kanyang ina sa ibang bansa. Kahit noong nagdalaga na siya, madalas pa rin siyang tratuhin ng kanyang ina ng walang damdamin. Pansamantalang hindi naging natural si Tit-Tat sa kanyang ina. Nagpanggap siyang may amnesia at sinabing hindi niya nakikilala ang kanyang ina upang maiwasan ang mga taong may komplikadong relasyon sa kanya. Nagmadali ang lahat na dalhin si Tit-Tat para sa pagsusuri ng utak. Sinabi ng doktor na walang problema sa kanyang utak. Marahil, ang shock mula sa banggaan ng kotse ang dahilan kung bakit nawalan siya ng bahagi ng kanyang alaala. Kaya't magkakaroon siya ng mga kakaibang pag-ugali. Dali-daling lumapit si Fana at tinawag ang pangalan ni Tit-Tat. Ngunit nagpanggap si Tit-Tat na may amnesia at hindi siya pinansin. Kinabahan si Fana dahil doon. Lumabas na noong gabing iyon sa opisina. Nag-install si Tit-Tat ng kamera at naitala ang ebidensya na kumatok ang kanyang ama sa bahay ng mga magulang ni Mai. Kaya't pinilit niya ang kanyang anak na ibigay ang memory card. Naalala niya ang mayabang na pag-ugali ng kanyang anak sa kotse kanina. Nagduda siya na sinadya ng kanyang anak na huwag ibigay ang memory card, kaya nagpanggap itong may amnesia. Lihim na binantayan ni Fana ang kanyang anak. Pagkaalis ng kanyang ama, naalala ni Tit-Tat ang masasamang ginawa sa kanya ng kanyang tiyuhin. Nagpasya siyang gamitin ang katawan ng kanyang nakababatang kapatid para harapin ang mga taong iyon. Biglang dumating ang kanyang nobya upang dalawin siya sa ospital. Direkta niyang tinanong si Mai kung bakit gusto nitong pakasalan siya. Sumagot si Mai na tinutupad niya ang pangako sa pagitan ng dalawang pamilya. Dismayado si Tit-Tat at tinanong si Mai kung nagkaroon ba siya ng kasintahan noon o kung nagmahal na ba siya. Para makapasok ng maayos si Mai sa bahay ng kalaban, kailangan niyang magsinungaling ng lubusan. Hindi alam ni Tit-Tat na nasaktan ng kanyang mga salita ang kanyang dating kasintahan. Ang gusto kong pakasalan ay ikaw. Sinasabi mo sa akin na hindi ka pa nagmamahal ng kahit sino. Ang pagtingin sa kanyang dating kasintahan na ngayon ay madali nang magtaksil sa kanya ay nagpadurog sa puso ni Tit-Tat. Hindi niya alam na pawang kasinungalingan lang ang sinabi ni Mai. May layunin ang paglapit niya rito. Umaasa rin siyang mahanap ang memory card na binanggit ng electrician at malaman ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina at kasintahan. Di nagtagal, bumili ang ina ni Tit-Tat ng bagong telepono para sa kanyang anak. Sa tindahan, kinopya niya ang data mula sa lumang telepono papunta sa bago at sinubukan din niyang tanungin ang kanyang anak kung may naaalala ito. Ngunit galit na tinanong ni Tit-Tat ang kanyang ina kung bakit nagmadali silang sunugin ang bangkay ng kanyang kuya. Ipinaliwanag ng kanyang ina na utos iyon ng kanyang ama at sinubukan niya itong pigilan, ngunit nabigo. Gayunpaman, nagalit pa rin si Tit-Tat sa kanyang ina dahil dito. Sa pagkakataong ito, umuwi si Tit-Tat. Dito niya nakita si Tianat, ang nag-alaga sa kanya mula noong bata pa siya. Nakaramdam siya ng matinding pagkamalapit. Dali-dali siyang lumapit at niyakap si Tianat nang may mainit na ngiti. Ngunit malamig pa rin siya sa kanyang ina, tulad ng dati. Pagkatapos, pumasok siya sa dating bahay. Lahat ng tumambad sa kanya ay mga bagong larawan ng pamilya ng kanyang ina. Wala ni isa mang larawan niya. Tila hindi siya miyembro ng pamilyang ito. Habang nalulunod siya sa kalungkutan, biglang dumating si Mai nang walang paanyaya. Sinabi niyang sinusunod niya ang utos ni Fana na alagaan si Tit-Tat. Nang makita ni Tit-Tat na nagpapakasakit si Mai para sa kanya, galit niya itong pinalayas. Pagkatapos, dumiretso siya sa itaas. Sa ilalim ng patnubay ng kanyang ina, pumasok siya sa kanyang kwarto. Ang hindi inaasahan ng ina ni Tit-Tat ay nanatili si Mai sa ilalim ng utos. Walang pag-aalinlangan siyang pumasok sa kwarto ni Tit-Tat at buong pusong nagpumilit na alagaan siya. Sa simula, tumanggi si Tit-Tat. Sinabi ni Mai na tiyak na hindi niya ito papakasalan. Sinabi ni Mai na huwag niyang sabihing sigurado. Sa galit, gusto ring subukin ni Tit-Tat ang damdamin ni Mai. Kung gusto mo talagang pakasalan ako, subukan mo akong mahalin. Hindi na kailangan, kaya ko yan. Inutusan ni Tit-Tat na tulungan siya sa pagligo. Agad siyang pumasok at nagkunwari na kumuha ng tuwalya para maghanap. Umaasa siyang mahanap ang memory card. Naghanap siya sa lahat ng dako, ngunit wala siyang nakita. Masigla niya ring tinulungan si Tit-Tat na hubarin ang kanyang damit. Hindi inaasahan ni Tit-Tat na hihilingin niya ring hubarin ang kanyang pantalon. Wala siyang magawa kundi sumunod sa utos. Sa mahalagang sandali, pinigilan pa rin ni Tit-Tat. Tinanong ni Mai kung balak niya bang paliguan siya. Ang hindi inaasahan ni Tit-Tat ay pumayag si Mai nang walang pag-aalinlangan. Pumasok pa nga sa banyo para tulungan siyang maghanda ng tubig paliguan. Nang makita niya ang tagpong iyon, nagbigay pa si Tit-Tat ng mas labis na hiling. Iniling niya na sabay silang maligo. Ang lalong ikinagulat niya ay pumayag si Mai sa kanyang hiling. Nasaktan at nagalit ng husto si Tit-Tat. Walang hiya niyang hinila si Mai palabas ng kwarto. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kadali ang kanyang nobya. Biglang tumunog ang telepono sa mesa. Ang lalaki sa kabilang linya ay nag-imbita kay Mai na magkita sila ngayong gabi. Pagkatapos ng tawag, muling nasaktan si Tit-Tat. Nararamdaman niyang nagiging kakaiba ang kanyang nobya. Pagkatapos
Pagkatapos ay ibinalik ni Tedat kay Mai ang telepono. Inanyayahan niya si Mai na samahan siya upang maging pamilyar sa bahay. Nagtungo sila sa kusina. Nakita ni Tedat na nagluluto si Devi ng maasim na curry. Nagrereklamo siya na masyadong maasim ang curry, kaya't kailangan niyang ulitin. Tikman ni Tedat ang isang piraso. Natuklasan niya na may patatas sa kusina. Mabilis niyang binalatan ang patatas at hiniwa ito sa piraso. Nakita ang sanay na paghihiwa ng gulay ni Tedat na alaala ni Mai ang kanyang kasintahan. Inilagay ni Tedat ang patatas sa kaldero sa maikling panahon. Ang lasa ng curry ay nailigtas ni Tedat at naibalik upang hindi maging kahina-hinala ang lahat. Sinabi ni Tedat na nagkataon lang na nakita niya sa internet ang isang paraan para makasubaybay. Pagkatapos ay dinala niya si Mai upang bisitahin ang silid na dating tinirahan niya. Naalaala niya ang mainit at magagandang araw na kasama niya ang kanyang ina. Noong bata pa siya, ngunit ngayon ay inabandona na ang bahay na ito. Bulong niya na ito ang silid na dating tinirahan ni Fa. Akala ni Mai ay naalala ni Tedat ang isang bagay, ngunit biglang nagbago si Tedat. At sinabing inutusan siya ng kanyang ina at tinanong si Mai kung kilala niya ang kanyang kuya. Hindi sinasadya ni Mai na itinatwa ang lahat. Nagalit si Tedat at nagtanong muli kung bukod sa kanyang mga magulang, may iba pang mahalagang tao sa buhay niya. Sinabi ni Mai na bukod sa kanyang mga magulang, ngayon ay siya lang ang mayroon. Sumumpa sa harap ng larawan niya upang malaman niya kung sino ang mamahalin niya. Mamahalin kita at hindi ako magtataksil sa iyo. Tuluyang nawasak si Tedat. Hindi niya inasahan na ang kanyang kasintahan ay magtataksil sa kanya ng lubusan. Sa matinding sakit siya. Itinulak niya si Mai. Palayo muli, marahas niya itong pinaalis, ngunit paano malalaman ni Mai na sa katawan ni Tedat ay ang kaluluwa ng kanyang kasintahan. Nasaktan niya ang kanyang minamahal ng matindi nang bumaba siya. Natuklasan niya lamang na may naglogin sa social media account ng kanyang kasintahan at nakikipag-ugnayan sa iba. Nagmadali siyang nagpi at tinanong kung sino ito. Matapos makita ang mensahe ay hindi naglakas loob na sumagot si Tedat. Sa sandaling nag-angat ng ulo si Mai ay nakita lang niya si Tedat na pumasok sa silid. Pagkaalis ni Mai, si Zinat at ang ina ni Tedat ay nag-usap ng sarilinan. Nagdududa sila na si Mai ay pinadala ni Tanasai upang manmanan ang kanyang anak. Kaya pala, nais din ng ina ni Tedat na mahanap ang memory card ni Tedat. Nais niyang makuha ang ebidensya ng krimen ng kanyang asawa upang makatakas sa kontrol nito. Sa kabilang banda, si Hana ay hindi rin nagpapahinga. Inutusan niya ang kanyang subordinate na burahin ang video ni Fa na dinala sa airport. Kaya hindi nakita ng pulis kung paano umalis si Fa sa airport. Ang mga kaibigan at ama ay labis na nag-aalala para sa kaligtasan ni Mai. Ngunit si Mai ay napakatiwala na makikita niya ang ebidensya. Kasabay nito, naalaala din ni Tedat na tinanong siya ng kanyang ama tungkol sa memory card. Ngunit ang kaluluwa niya ngayon ay si Fa, kaya wala siyang alam. Mahal na mahal siya ng kanyang ina. Ngunit dahil sa hindi pagkakaunawaan ay inakala ni Tedat na hindi mabuti ang kanyang ina. Noong paulit-ulit siyang nagtatanong, natuklasan niya na muling dumating si Mai upang pasayahin siya. Inanyayahan siya ni Mai na pumunta sa isang lugar. Iyon ang lugar kung saan sila nagkita sa unang pagkakataon. Hindi alam ni Tedat kung ano ang nangyayari kaya sumunod siya kay Mai sa hotel. Pagkatapos ay nalaman niya na namatay ang ina ni Mai sa mismong gusali na ito. Nalaman ni Tedat na nawalan ng ina ang kanyang kasintahan. Pagkatapos ay dinala siya ni Mai sa rooftop. Sinabi niya kay Tedat noong araw na iyon, nahulog ang kanyang ina mula sa mataas na palapag. Pagkatapos ay nakatanggap si Mai ng isang tawag sa telepono. Sinabi niya kay Tedat na hintayin siya sandali dito. Nanatili si Tedat sa rooftop na naghihintay. Noon, balak pa niyang bisitahin ang magiging biyanan niya. Ngunit ngayon wala na siyang pagkakataon. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Mai. Sinabihan siyang tumingin sa ibaba. Kaya pala gusto ni Mai na muling likhain ang eksenang iyon. Gusto niyang patunayan kung ang anino na nakita niya noong gabing iyon ay si Tedat. At ang resulta ay tulad ng inaasahan. Natuklasan niya na ang lalaki sa rooftop noong gabing iyon ay si Tedat. Nagpa siya si Mai na gawin ang lahat upang makalapit kay Tedat para lang mahanap ang ebidensya. Ang memory card ng kamera na iyon umuwi si Tedat at agad siyang dinala ni Seidiki upang magbigay galang sa mga ninuno. Natuklasan niya na ang lapida at abo ng kanyang kapatid ay wala sa Buddhist hall. Nang malaman na ang kanyang abo ay nasa templo, sinabihan ni Tedat si Mai na samahan siya sa sementeryo upang maghandog ng insenso para sa kanyang sarili. Ay sadyang ipinakilala si Mai sa harap ng puntod ng kanyang kapatid. Sinabi na siya ang kanyang kasintahang hindi pa nakakauwi. Sinabi rin niya na ang lalaki sa larawan ay ang kanyang kapatid sa ama, ngunit magkaiba ng ina. Sa sandaling ito, ang puso ni Mai ay puno ng pagkabagabag, ngunit sinubukan niyang magpanggap na kalmado. Nagkunwari na hindi niya kilala si Fa. Nang makita lamang ang panlabas na anyo, labis na nalungkot si Tedat. Naghanap siya ng dahilan upang umalis. At pagkaraan ng ilang sandali ay umiyak si Mai at humingi ng tawad sa kanyang kasintahan. Ngunit natuklasan niyang muling nag-update ng animated na larawan ang social media account ni Fa. Ang larawan ay isang templo. Dali-dali siyang naghanap ng 4 na templo ng 4 na tigre. Ngunit nagulat siyang makita na ang templo sa status ay lumitaw sa harap mismo ng kanyang mga mata. Bigla siyang nakakita ng isang lalaki na umaalis kaya't hinabol niya. Sa kasamaang palad ay nadapa siya. Sa sandaling ito ay dumating si Tedat at tinulungan siyang tumayo. Nagduda kay Tedat kaya't sinuri ni Mai ang kanyang telepono. Natuklasan niya na wala
walang larawan ng templo sa loob. Pagkaalis sa lugar ng templo, muli siyang nagulat sa kanyang kaibigang pulis tungkol sa social media account ni Fa. Sinabi ng pulis na imbestigahan nila. Biglang nakatanggap si Mai ng tawag mula sa katrabaho ng kanyang kasintahan. Sinabi na ayon sa kahilingan ng ina ni Fa, ipinadala na ang lahat ng gamit niya sa bahay ng kanyang ina. Kasama na rito ang kanilang mga matalik na larawan. Nag-alala si Mai na malalaman nila na dati siyang kasintahan ni Fa at masisira nito ang plano niyang paghihiganti. Pagkatapos suriin ang impormasyon sa pagpapadala, nalaman niya na ang mga bagay ay darating ngayon, kaya't mabilis siyang pumunta muli sa bahay ni Tedat at sinubukang kunin ang mga larawan na iyon. Saktong dumating ang parsela at inilipat ni Tedat ang lahat ng gamit ni Fa sa kanyang bahay at tumanggi na tulungan siya ni Sidifi. Nabuksan ang kahon, pagkatapos ay nakita niyang pilit na gustong buksan ni Mai. Nanood lang si Tedat habang binubuksan niya ang mga kahon na iyon at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit tiningnan niya ang mga gamit ng kanyang kuya ay dahil gusto niyang mas maintindihan siya. Sinamantala ni Mai ang pag-alis ni Tedat, palihim na kinuha ang mga larawan sa kahon. Ngunit ang palihim na tingin na iyon ay nakita ni Tedat, kaya't lumapit siya upang pigilan si Mai. Inakala na palihim niyang kinuha ang kanyang mga gamit, itinaas ni Mai ang bagay at inihagis ito sa apoy. Ngunit mas mabilis si Tedat at hinarangan ito. Sa gitna ng paghila, nahulog sa lupa ang mga bagay na nasa loob ng bag, kaya pala puro matatalik na larawan ni Mai at Fa ang mga iyon ginamit ni Tedat. Ang mga larawan upang questionin si Mai. Malinaw na mahal niya ang kanyang kuya. Bakit sinabi niyang hindi niya ito kilala? Nakita ni Mai na hindi na niya maitatago pa kaya't umamin siyang mahal niya si Fa. Ngunit naghiwalay na sila bago pa siya bumalik ng bansa. Ang dahilan kung bakit siya nagsinungaling ay dahil natatakot siyang hindi siya tanggapin ni Tedat. Ngunit ano ang gagawin ko? Wala na siya. Ikaw ang taong kailangan kong alagaan, hindi isang taong patay na. Dumating ang biyenan at narinig ang kanilang pag-uusap at nalaman na si Mai ay kasintahan pala ng kanyang panganay na anak. Hinaplos niya ang pisngi nito. Nanais siyang paalisin sa bahay, ngunit sinadya ni Tedat nagalitin ang kanyang ina. Sinabi niyang hindi siya tutol na pakasalan ang kasintahan ng kanyang kuya. At sinabing kinuha rin niya ang kanyang kuya at kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos ay hinila niya si Mai palayo. Tinanong niya kung minahal ba niya ang kanyang kuya. Nagkamali ng pagkakaintindi si Mai na si Tedat ay masama rin tulad ng kanyang ama, kaya't sumagot siya ayon sa kanyang sariling pananaw. Hindi siya sigurado kung iyon ba ay pag-ibig at sinabi pa na mas mainam na habulin ang nakababatang kapatid kaysa sa kuya dahil mas makapangyarihan ang nakababatang kapatid. Kaya ang huling pagpipilian niya ay hindi mali nang marinig ang sagot ni Mai. Inihagis ni Tedat ang larawan sa kanya at sinabing hindi niya papakasalan ang isang babaeng tulad niya. Pagbalik sa silid, nakita ni Tedat ang isang lumang damit. Iyon ang damit na pangmagkasintahan na ibinigay ni Mai na talagang may pagmamahal. Ngunit ngayon na nakita ang saloobin ni Mai sa kanya, nalungkot si Tedat. Galit na pinunit ang damit upang mapawi ang tumitinding kalungkutan. Sa sandaling ito ay hindi alam ni Tedat na sinamantala ng kanyang ina ang pagpunta nila ni Mai sa templo kasama si Sidifi ay hinalughog ang kanyang silid. Kaya pala noong gabing iyon, ang kanyang asawa na umuwi mula sa hotel ay ginamit ang sariling video ni Tedat upang takutin siya. Pagkatapos ay nalaman niya ang tungkol dito mula sa kanyang anak. Inilagay ni Tedat ang memory card sa isang ligtas na lugar. Nais ni Tedat na gamitin ang ebidensya na iyon upang matulungan ang kanyang ina na makatakas sa kontrol ng kanyang ama. Upang makatakas ang kanyang ina patungong Amerika at makipagkita sa kanyang kuya, hindi mahanap ng ina ni Tedat at ni Sidifi ang memory card. Gusto nilang tingnan ang computer ni Tedat. Ginamit ng ina ang kaarawan ng kanyang anak upang buksan ang laptop. Ngunit wala silang nakitang anumang pahiwati. Ngunit ngayon ang kaluluwa sa katawan ni Tedat ay ang kanyang kuya. Ang kaluluwa lamang ng nakababatang kapatid ang nakakaalam ng sikreto ng memory card. Nang malaman ng ina ni Tedat na si Mai ay kasintahan ng kanyang panganay na anak, galit siyang nagtanong sa kanyang asawa kung alam ba nito ang tungkol sa pinagmulan ni Mai at ang resulta ay sinabi ng kanyang asawa na matagal na niyang alam na si Mai ay kasintahan ni Fa. Bukod sa pakikipagtulungan sa negosyo, gusto rin niyang makita na magtagumpay ang nakababatang kapatid sa pag-agaw ng kasintahan ng kanyang kuya. Tulad ng ginawa niya noon na inagaw niya ang asawa ng kanyang kuya, tulala ang ina ni Tedat sa kanyang baliw na asawa nang mabunyag na si Mai ang kasintahan ni Fa. Matagal na siyang hindi bumisita kay Tedat. Tinanggal na ang splint ni Tedat, gumaling na rin ang kanyang kamay. Nakita niyang may nagdala ng ilang karton na alaala niya na iyon ang mga karton sa bodega ng pagkain kung saan siya nakatali sa kabilang banda sa tulong ng pulis. Nalaman din ni Mai na dinala si Fa sa bodega ng pagkain na iyon. Sa simula ay gusto ni Mai na samahan siya ng pulis upang mag-imbestiga. Ngunit noong araw na iyon ay may iba pang kaso na kailangang imbestigahan ang pulis. Kaya nag-aalala si Mai at hindi na nagulat sa pulis. At mag-isa siyang pumunta sa bodega upang tingnan. Ngunit ang ikinagulat niya ay nakita niya rin si Tedat sa bodega. Nagulat si Tedat nang makita si Mai. Dali-dali siyang hinila palabas at tinanong ang dahilan. At kinuha ang kanyang telepono upang malaman ang katotohanan. Natuklasan niya na kailangan buksan ang telepono gamit ang pagkilala sa mukha. Kaya mahigpit na niyakap ni Tedat si Mai kaya't hindi siya makagalaw. At ginamit ang kanyang mukha upang i-unlock ang telepono. Natuklasan niyang marami siyang kinuhang larawan. Paulit-ulit niya itong tinanong ang dahilan ng pagkuha ng larawan. Saktong nagkikiskisan sila at hindi magkahiwalay. Ang pagdating ng kaibigang pulis ang nagligtas kay Mai.
Mai. Mula sa mahirap na sitwasyon, dinala niya si Mai palayo sa bodega. Nag-alala ang dalawa na si Tana. Alam niya na iniimbestigahan nila ang dahilan ng kamatayan ni Fa. Pagkatapos noon ay nakatanggap si Mai ng mensahe ng imbitasyon mula kay Tana. Kailangan niyang pumunta sa bahay niya upang magtanong bukas sa panig ni Taydat. Nakauwi na siya, hindi siya tumitigil sa pag-iisip kung bakit pumunta si Mai sa bodega. Ang kanyang ginawa ay nagpagaling sa pagkamausisa ni Taydat. Noong araw na iyon, natuklasan niya na sa wakas ay nakauwi na ang kanyang ama. Nang malaman na nag-uusap ng sarilinan ang kanyang ama at si Mai, labis siyang nag-usisa. Hindi niya napigilan ang sarili na makinig sa labas ng pinto. Narinig niya na itinakda na ng kanyang ama ang kasal nila ni Mai sa susunod na buwan at sinabihan pa si Mai na maghanda na bilang nobya. Ayaw pakasalan ni Mai si Taydat kaya't labis siyang nataranta. Sinabi niya na hindi sigurado na gusto siyang pakasalan ni Taydat. Nakita ni Taydat na nakatayo sa labas at lumapit upang ipahayag ang kanyang kagustuhang pakasalan siya at iminungkahi pa na itakda ang kasal sa susunod na buwan. Sa sandaling ito, nag-aalala si Mai. Kanina lang ay nagpipilit siyang hindi siya pakakasalan. Bakit biglang nagbago ang isip? Napilitan si Mai na tanggapin ang kasal. Nalilito ang kanyang puso dahil sa nalalapit na kasal. Gusto lang niyang malaman ang katotohanan. Ayaw niyang pakasalan ang anak ng kanyang kaaway. Sa sandaling ito ay lumapit si Taydat at tinanong si Mai tungkol sa bodega. Nang makita si Mai na nautal, sigurado si Taydat na may itinatagong sikreto si Mai. Kaya tinanong niya ang tunay na dahilan kung bakit niya siya pinakasalan. Prangkang sinabi ni Mai na ang tinutumbok niya ay ang pera at kapangyarihan ng kanyang pamilya. Pagkatapos magsalita ay gusto na niyang umalis agad. Agad siyang pinigilan ni Taydat. At nagbanta na kung hindi niya sasabihin ang dahilan, itutulak niya ito sa pool. Mas pinili ni Mai na hilahin ang kalaban at magkasamang mahulog sa tubig. Hindi siya pumayag na magsalita. Ang malapit na pisikal na pagdikit na ito ay muling nadama ni Taydat ang tibok ng kanyang puso. Napagtanto niyang mahal na mahal pa rin niya si Mai at hindi niya mapigilan ang sarili na yakapin siya muli. Ngunit sa huli ay naghanap pa rin siya ng dahilan upang pauwiin siya. Nag-aalala rin ang kanya ina para kay Taydat. Ngayon, kung ayaw niyang magpakasal, maaari siyang tumanggi. Sinabi ni Taydat sa kanyang ina na gusto niyang magpakasal. Hindi maintindihan ng ina ang ginawa ng kanyang anak, galit siyang aalis sa hapagkainan. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Tana ang kanyang kamay at nagbigay ng senyales ng pagtutol sa mismong sandaling ito. Napagtanto ni Taydat na wala talagang pag-ibig ang kanyang ama para sa kanyang ina. Pagkatapos ng pag-uusap ay nalaman niya na ang kanyang tiyuhin na naging ama-amahan ay dahil lamang sa pagiging mapagmalaki. Gusto lang niyang kunin ang mga bagay na pag-aari ng kanyang kuya at naalaala ni Taydat ang mga hagupit na natanggap niya mula sa kanya at binalaan pa siyang huwag pakialaman ang ari-arian ng kanyang ama. Iniisip ang kanyang sariling trahedya. Napilitan si Taydat na itago ang galit sa kanyang puso. Pagbalik sa silid ay napagtanto niya na marahil ay dumating ang pulis upang imbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ni Fa, kaya't nagparehistro siya ng bagong email sa ilalim ng isang hindi kilalang pagkakakilanlan. Ginamit ang function ng naka-schedule na pagpapadala ng email upang ibunyag ang dahilan ng pag-alis ni Fa. Sa kabilang banda, ipinagbigay alam din ni Mai sa kanyang ama at mga kaibigan. Humingi siya ng pahintulot sa kanyang ama tungkol sa kasal nila ni Taydat. Sinabi niya na pansamantalang pumayag lamang siya sa kasal. Kailangan lang niyang samantalahin ang pagkakataon upang makahanap ng ebidensya bago ang kasal. At sa oras na iyon ay maaari siyang umatras ng perpekto. Kaya pumunta siyang muli sa bahay ni Taydat. Saktong nililinis ang opisina ng ama ni Taydat. Nagdahilan si Mai na tumulong upang palihim na maglagay ng listening device sa ilalim ng mesa. Nang handa na siyang gumapang palabas sa ilalim ng mesa, natuklasan niyang saktong nakita niya si Taydat. Pinaliwanag ni Mai na nahulog ang kanyang telepono sa ilalim ng mesa at nagkunwari na naglalagay ng mga dokumento sa bookshelf. Ginamit ni Taydat ang upuan bilang sasakyan na alaala ni Mai na ginawa rin iyon ng kanyang namatay na kasintahan. At nagbitiw pa ng eksaktong parehong salita. Nalunod si Mai sa magagandang alaala at nalito hanggang sa tinawag siya ni Taydat. Kaya't bumalik siya sa realidad. Biglang nahulog ang isang folder ng dokumento na halos tatama kay Mai. Dali-daling lumapit si Taydat upang saluhin si Mai. May sugat ka ba kahit saan? Mas malala pa ang aking mga sugat kaysa rito. Pagkatapos ay nakipag-usap si Mai sa lahat tungkol sa kasal. Hindi sinasadya niyang nakilala ang kasosyo ni Tana, isang mag-asawang nagmamay-ari ng isang beauty salon ang bumisita kay Tana. Nahulaan niyang makikipagnegosasyon sila. Nagdahilan si Mai na pupunta sa banyo at pumunta sa waiting room upang palihim na makinig sa kanilang pag-uusap. Natuklasan niyang magsasagawa sila ng iligal na transaksyon sa kasal nila ni Taydat. Ang lugar ng paghahatid ay ang lumang daungan ng beauty salon. Sa kabilang banda, nakita rin ng pulis na sinon ang anonymous na sulat. Mabilis niya itong ipinagbigay alam kay Mai. Si Fa ay nakatali sa bodega 12 at inatake ng biglaan. Nahulaan din ni Mai na alam nang nagpadala ng sulat ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang kasintahan. Nang marinig niyang iniimbestigahan nila ang pagkawala ni Fa, gumaan ang pakiramdam ni Taydat. Dahil ayaw niyang matuklasan siya ni Mai ay dali-dali siyang umiwas. Sinadya niyang baliwalain si Mai na naghahanda ng umuwi. Tinanong pa rin niya kung anong tema ng kasal ang gusto niya. Sinabi ni Mai na hindi mahalaga kahit anong gusto ni Taydat, ayos lang. Dali-dali siyang bumalik kay Non upang iulat ang impormasyon ng nagpadala ng sulat. Nalaman niyang ipinadala ang sulat mula sa Amerika. Hindi nila matukoy
kung sino ang nagpadala ng sulat, isinalaysay din ni Mai sa pulis ang nilalaman ng sulat. Sinabi kay Non na planuhin ang pag-aresto sa araw ng kasal. Pagkatapos ay tuwang-tuwa siyang pumunta upang kumuha ng larawan ng kasal kasama si Taydat. Nagulat siyang matuklasan na ang damit pangkasal na pinili ni Taydat para sa kanya ay eksaktong damit pangkasal na sinabi niya kay Fa. Ang matatamis na sandali kasama ang kanyang kasintahan ay muling lumitaw sa kanyang isipan. Lumapit siya at tinanong si Taydat bakit niya pinili ang damit pangkasal na ito at kung palihim ba niyang tiningnan ang mga gamit ni Fa. Sinabi ni Taydat na nagkataon lang na pinili niya ito. Upang matuloy ang kasal ayon sa plano, napilitan si Mai na sumang-ayon sa tema ng kasal ni Taydat. Pagkatapos ay magkasama silang kumuha ng matatalik na larawan ng kasal. Sa ilalim ng gabay ng photographer, nakakuha sila ng maraming matatalik at mapagmahal na larawan. Nakita ng lahat na sila ay isang magandang mag-asawa na talagang bagay. Sinabi ni Taydat na pagkatapos ng kasal, may mahalaga siyang bagay na aaminin sa kanya. Pagkatapos ay naging pinaka-pinag-uusapan ang balita ng kanilang kasal. Isang magandang babae ang umiyak ng husto nang makita ang balita tungkol sa kanila. Malinaw na ang magandang babae na ito ay ang balakid sa pag-ibigan ng pangunahing mag-asawa. Kaya pala hindi nagtagal bago nito, isiniwalat mismo ni Taydat ang dahilan ng pagkamatay ni Fa, batay sa mga pahiwatig ng pulis. Na ibinigay niya upang siya sa atin ang bodega 12, ngunit nahadlangan, gayunpaman, natagpuan ng kanyang kasamahan ang lubid na tinali kay Fa. May kaunting sirop sa lubid. Dinala ng pulis ang dugo sa lubid upang itugma sa sirop sa singsing ng kasal nina Mai at Fa, at nalaman na ang dugo sa lubid ay kay Fa, sapat na upang patunayan na ang kamatayan ni Fa ay talagang may kinalaman kay Tana. Nang malaman ni Mai ang katotohanan, kumagulgol siya sa harap ng puntod ng kanyang kasintahan. Nagdadalamhati siya dahil umuwi ang kanyang kasintahan para sa kanya at namatay. Dinala niya ang singsing ng kasal na bigay ng kanyang kasintahan. Nagpasya siyang ikulong ang gumawa ng masama sa kanya. Natagpuan din ng mga tauhan ni Tana ang telepono ni Fa sa bodega. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nakita ni Taydat. Palihim siyang sumunod sa mga tauhan ng kanyang ama at bumalik upang hanapin ang naiwang telepono. Nakita niya ang mahigit 1-0, hindi nasagot na tawag mula sa kanyang kasintahan at isang hindi pa nababasang mensahe. Ngayon niya lang nalaman na naghahanda noon ang kanyang kasintahan na puntahan siya sa airport. At dumating ang araw ng kasal nila ni Mai. Maaga siyang naghihintay sa lugar nang makita niya na suot ni Mai ang singsing na binigay niya noon. Na alaala muli ni Taydat ang matatamis na sandali nila ni Mai. Naisip ang mensaheng ipinadala ng kanyang kasintahan sa kanya. Sa sandaling ito ay sa wakas ay nakumpirma niya na mahal siya ng kanyang kasintahan. Sa sandaling ito ay ngumiti si Taydat nang masaya siyang maaari pa rin niyang pakasalan ang babaeng mahal niya. Nakaramdam si Mai ng kaunting kakulangan sa ginhawa nang tingnan siya. Dali-dali siyang umatras at ibinalik ang kamay na maisuot na singsing. Ayon sa tema ng kasal, lahat ay nag-ayos ng maayos para sa kasal. Hiniling ni Tana sa Chief Secretary na umakyat sa entablado upang kunan sila ng larawan ng pamilya. Napilitang ipakasal ang kanyang anak na babae kaya't kitang-kita ang kalungkutan sa mukha ng Chief Secretary. Ngunit dahil sa plano ng pag-aresto ng kanyang anak na babae, wala siyang magawa kundi makipagtulungan sa kanila sa pagkuha ng larawan. Pagkatapos ay dumating din sa lugar ang mag-asawa ng beauty salon. Ipinakilala pa nila ang kanilang anak na babae sa lahat. Napakabilis na dumating din ang pulis na si Non sa lugar ayon sa plano. Napansin niyang umalis si Tana at ang may-ari ng beauty salon at palihim siyang sumunod sa kanila. Ngunit sa mahalagang sandali, isang manggagawa ang lumikha ng sagabal sa kanyang dadaanan kaya't nawala sa pulis ang kanilang bakas. Kaya pala naghanda si Tana laban sa pulis. Inutusan niya ang isa pang tao na may parehong damit upang magkunwari. Hindi lamang naloko ang pulis na si Non, nagulat pa siya sa kanyang mga kasamahan tungkol sa sasakyang umalis. Pagkatapos ng ilang sandali, natuklasan nilang dalawang sasakyan ang pumunta sa dalawang magkaibang direksyon. Napilitan ng hepe ng pulisya at ang kanyang mga kasamahan na maghiwalay ng aksyon. Samantala, malapit nang magsimula ang kasal sa ganap na 8:00, nawala ng pag-asa ang ama ni Mai dahil sa kabiguan ng pulis. At sa oras na iyon ay hindi makakaatras ang kanyang anak na babae sa tamang oras. Ngunit naniniwala si Mai na tiyak na mahuhuli ng pulis si Tana malapit nang magsimula ang kasal sa takdang oras. Ngunit hindi pa rin nila nakikita si Tana na bumalik. Balak ni Mai na ipagpaliban ang kasal. Ngunit sinabi ni Taydat na maaari siyang humiling sa kanyang ina na pumalit sa kanyang ama sa entablado. Labis na nag-alala si Mai. At ang kanyang ama, sa sandaling ito, ang ama ni Taydat ay nakikipag-usap sa dalawang tao tungkol sa negosyo. Ginamit ni Tana ang asawa at anak ng lalaki upang pilitin siya. Napilitan siyang mag-ulat sa kanyang mga tauhan upang ibigay ang tunay na kalakal. Sa kanila, nang ikinakarga na ng mga tao sa bodega ang mga kalakal sa sasakyan, mabilis na dumating ang pulis upang arestuhin sila. Ngunit sinira ng mga guon ang lahat ng kalakal at itinapon sa dagat upang makatakas. Kasabay nito, sumakay din sa bangka ang hepe ng pulisya upang arestuhin ang mga tao. Hanggang sa sandaling ito, natuklasan ni Non na ang taong hinahabol sa bangka ay hindi si Tana. Kaya pala hindi pala umalis si Tana sa hotel, kundi ibang tao ang nagpanggap upang linlangin ang pulis dahil itinapon na ang lahat ng kalakal sa tubig. Walang nakitang anumang ebidensya ang pulis. Kaya nabigo ang operasyon ng pulisya na arestuhin siya sa pagkakataong ito. Itinapon lahat sa tubig. Iyon ay 50 milyon. Nag-iwan ako ng daanan para makaalis. Paano nalaman ng pulis na nakikipagkita tayo dito ngayon o may mole? Hindi pa rin nakakatanggap ng balita si Mai mula sa kanyang kaibigang pulis, ngunit hindi na maaaring ipagpaliban ang takdang oras ng kasal. Hinimok sila ng lahat na pumunta na sa kanilang lugar, kaya magkahawak
hawak kamay na pumasok sa bulwagan ang gwapong bagong kasal at ang magandang nobya. Isang pares ng maganda at matalinong lalaki at babae ay talagang pinag-isa ng langit. Kasabay ng kanilang pagdating, malakas na palakpakan ang umalinggaw sa buong bulwagan. Sa mukha ni Dat ay nagliliwanag ang isang masayang ngiti. Sa isip niya, bumalik ang mga matatamis na sandali at matinding pagmamahal kasama ang kanyang kasintahan, puno ng kagalakan. Nalunod siya sa napakatamis na kaligayahan. Kahit na sa loob ay libo-libong beses na ayaw ni Mai, wala siyang nagawa kundi makipagtulungan na magkunwari na masaya. Bago umakyat sa entablado, sinabi ni Dat kay Mai na pagkatapos ng gabing ito, sasabihin niya sa kanya ang isang lihim. Hindi niya alam kung totoo pa ba siya ngayon. Ang kwento tungkol sa pagpasok niya sa katawan ng kanyang nakababatang kapatid ay mahihirapan na siyang sabihin pa. Narating na rin ni Thana ang pinangyarihan ng kasal. Alam niyang dumating ang mga kaibigan ni Mai na pulis para arestuhin sila. Naghinala siya na ibinunyag ni Mai ang kanilang sikreto. Kahit ang ama ni Mai ay nakatanggap ng tawag mula kay Non. Umaakyat siya at ipinaalam na nabigo ang plano ng kanyang anak at gustong hilahin ang kanyang anak palayo sa pinangyarihan. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Thana at pinigilan silang umalis. Nagmamadali siyang umakyat sa entablado at binasa ang pambungad na talumpati ng kasal. Nagpasalamat siya sa punong kalihim sa pagpapakasal sa kanyang anak na babae sa kanilang pamilya at ang kanyang manugang ay matalino at kaibig-ibig. Inanyayahan pa niya ang kawani ng Civil Registration Office upang irehistro ang kasal ng kanyang anak at ni Mai doon mismo. Ang taktikang ito ay talagang nagulat sa lahat. Sa kalagitnaan ng liwanag ng araw, walang sapat na dahilan si Mai para tanggihan si Thana, lalo na at kasali si Dat. Ngunit wala siyang kamalay-malay sa nangyayari ngayon, kaya masaya niyang hinawakan ang kamay ni Mai upang magparehistro ng kasal. Sinubukan ng ama ni Mai na patayin ang ama ni Dat upang iligtas ang kanyang anak na babae, ngunit pinigilan siya ng pulisya at hinila palabas upang payuhan. Sa sandaling ito sa pinangyarihan ng kasal, naghahanda si Dat na pirmahan ang sertipiko ng kasal. Ang nakagulat sa lahat ay lumitaw ang isang bata na tumawag sa kanya ng titatay. Sumunod ay lumabas ang isang babae at sinabing siya ang kanyang asawa. Ipinakita pa ng babae ang kanilang sertipiko ng kasal. Lahat ay nagulat sa mapait na sitwasyong ito. Pagkatapos ay nagambala ang seremonya ng kasal ng pangunahing mag-asawa. Ipinakita ni Amika sa lahat ang kanilang larawan ng kasal ni Dat. Ipinaliwanag niya na sila ni Dat ay nag-ibigan noong kolehiyo at sinabi na nangako si Dat na iiwan ang lahat para sa kanya. Bigla niyang nakita ang imbitasyon sa kasal ni Dat kaya siya bumalik. Sinabi ni Thana na naglakas loob silang suwayin at lokohin siya. Lumabas na noon pa man ay inutusan na ni Thana ang kanyang anak na hiwalayan si Amika at pinilit silang ipalaglag ang sanggol. Noong panahong iyon, palihim na sumuway si Dat sa utos ng kanyang ama. Nagmadali ring nagbigay ng palusot ang ina ni Dat para sa kanyang anak, sinabing nawala ng alaala ang kanyang anak dahil sa banggaan ng sasakyan. Nagmamadaling lumapit si Amika upang alagaan si Dat, na nagpapakita ng pag-unawa sa dahilan kung bakit hindi siya pumunta upang hanapin siya. Gayunpaman, ang nakapagpaluha kay Amika ay nagpahayag lamang si Titat ng paumanhin, hindi na siya maalala. Sa sandaling ito, walang nakakaalam na ang nasa loob ng katawan ni Titat ay ang kaluluwa ni Fa. Maaari lamang niyang ituring si Amika bilang kanyang hipag at si Ing ay pamangkin lamang niya. Si Mai pa rin ang babaeng mahal niya. Nang marinig niya na gusto ng kanyang ama na paalisin sina Amika at ang kanyang anak dahil sa responsibilidad, sinabi niyang gusto niyang manatili si Amika. Kahit wala akong maalala, si Ginang Amika at si Ing ay legal kong asawa at anak. Mananatili sila rito. Kung matutuloy pa rin ang kasalan ngayong gabi, ituturing ko na itong walang bisa. Dadalhin ko ang aking anak sa bahay. Hindi maaari. Impossible. Ang lahat ng dumalo sa kasal. Naalaman na ng lahat ngayong gabi na ikinasal kami ni Mai. Tiyak na magiging tapat ako kay Mai. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Kung may maalala ako, magdedesisyon ako kung ano ang susunod na gagawin. Ayaw ni Mai na sirain ang pamilya ng iba, ngunit upang patuloy na manatili sa bahay ng kaaway para maghanap ng ebidensya, umayag siyang manatili. Kahit ang kanyang ama ay sumuporta sa kanyang desisyon. Dahil naisip niya na bumalik na ang asawa ni Tidhat, kung gayon gagawin ng asawa nito ang lahat upang maibalik ang kanyang alaala, upang magkaroon siya ng pagkakataon na mahanap ang video evidence na iyon. Sa kabilang banda, tinanong din ni Tidhat si Amika kung bakit 3 buwan bago siya hanapin. Pagkatapos ng ilang pagtatanong, nalaman niya na siya pala mismo ang nag-utos sa babae na huwag siyang kontakin. Pagkatapos noon, nagkasakit si Amika at ang bata, kaya naantala at naubos ang oras. Nagmakaawa si Amika kay Tidhat na huwag silang kalimutan ng bata. Sa sandaling ito, dumating ang ina ni Tidhat at pinutol ang kanilang pag-uusap. Dinala niya sina Amika at ang bata upang magpahinga sa sala. Pumunta si Tidhat sa honeymoon suite upang makita si Mai. Ang sinabi mo na sasabihin mo sa akin pagkatapos ng kasal, tungkol kina Amika at sa iyong anak, hindi si Mai. Ano iyon? Plano sana ni Tidhat na maging tapat at sabihin ang lahat kay Mai. Ngunit hindi niya nagawa dahil sa presensya ni na Amika at ng bata. May makatwirang dahilan din si Mai para manatili si Tidhat sa tabi ng kanyang asawa at anak. Napilitan si Tidhat na linisin ang kwarto ni Fa ng mag-isa. Gusto niyang magtanong kay Tita Nat ng mas maraming impormasyon tungkol kay Amika. Ngunit ayaw nang banggitin ni Tita ang tungkol dito. Katatapos lang magpalit ng damit ni Mai nang makatanggap siya ng paalala mula sa kanyang kaibigang pulis, sinabihan siyang kumuha ng listening device ng palihim. Kaya pumunta si Mai sa harap ng pinto
pinto ng library, gumamit ng high-tech na paraan para buksan ang lock at pumasok sa library ni Thana upang kunin ang listening device. Nang aalis na siya, sumabit ang kanyang damit. Sa sandaling ito, dumating din si Thana sa harap ng pinto ng library. Sa kabutihang palad, nakatakas si Mai sa tamang oras, ngunit nang makarating siya sa sala, lumingon siya at nakita siya ni Thana. Nang malapit ng mabunyag ang pagkuha ni Mai sa listening device, dumating si Siddharth sa tamang oras upang tumulong. Nakatakas si Mai at dinala siya pabalik sa kanyang silid. Tinanong ni Siddharth si Mai kung bakit siya nasa library ng kanyang ama. Nang makita niyang tumanggi si Mai na sumagot, kinapa ni Siddharth ang kanyang bulsa at natagpuan ang ebidensya. Sa puntong ito, napagtanto niya na ang hindi natural na ekspresyon ng kanyang ama at ni Mai sa kasal ay tiyak na may kaugnayan dito. Ngunit tumanggi si Mai na magpaliwanag sa kanya at hinimok siyang bilisan ang pagbawi ng kanyang alaala. Sa sandaling ito, dumating muli si Amika at pinutol sila. Sinabing mataas ang lagnat ng bata at humingi ng tulong. Agad na pinuntahan ni Siddharth ang bata upang aliwin ito at manatili sa tabi niya. Nang gabing iyon, natulog si Siddharth sa sofa. Kinaumagahan, hindi kumain ng lugaw na ng bigas ang bata, kaya nagpunta si Siddharth sa kusina at naghanda ng masarap na almusal para sa bata. Nang dumating si Mai at makita si Siddharth sa kusina, labis siyang nagpapaalala sa kanyang kasintahan. Hindi maiwasang mamangha si Mai. Naghanda pa si Siddharth ng paborito niyang inihaw na sandwich na may karne para sa kanya. Ang bawat kilos ni Siddharth ay kamukhang-kamukha ng kanyang kasintahan at alam pa niya ang kanyang paborito. Gusto siyang tanungin ni Mai kung bakit, ngunit dumating si Amika at pinutol siya. Dinala niya ang bata sa hapagkainan. Pagkatapos, sama-samang kumain ang buong pamilya. Nakita ni Thana na naghanda lang ang kanyang anak ng pagkain para sa bata at kay Mai at sinabihan siya na dapat ay gumawa din siya ng bagong bahagi para kay Amika. Masaya pa rin siya na mayroon silang karagdagang manugang sa bahay. Sinabing magiging masaya ang bahay sa hinaharap at nagbigay ng banayad na babala kay Mai na huwag magsimula ng gulo. Pagkatapos, lumapit si Amika kay Mai at nakiusap na huwag niyang agawin ang kanyang asawa. Taos pusong sumagot si Mai, wala akong interes kay Siddharth. Napilitan lang kaming magkasama dahil sa trabaho. Basta tulungan niyang maibalik ang alaala ni Siddharth, mabilis siyang makakaalis doon. Pagkatapos magsalita, nagmaneho si Mai palayo. Ngunit ang mga tauhan ni Thana ay nagbabantay sa bawat kilos ni Mai. Lumabas na palihim siyang naglagay ng tracking device sa kotse ni Mai. Natuklasan nilang nakikipagkita si Mai sa kanyang kaibigang pulis. Nalaman iyon ni Thana at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para utusan ang paglipat ng pulis na iyon. Humingi ng tulong si Mai sa kanyang ama upang huwag mailipat ang kanyang kaibigang pulis. Pagkatapos makipag-ugnayan, sinabi ng kanyang ama na posibleng hindi ito magtagumpay. Sa kabilang banda, gusto niyang buksan ang mga regalo kasama ang kanyang ama, ngunit pinigilan siya ni Amika. Ikinuwento niya kay Siddharth ang tungkol sa simple nilang kasal noon. Sinabing napakasimple ng kasal dahil dinala lang siya ni Siddharth sa simbahan at silang dalawa lang ang dumalo. Wala rin silang natanggap na anumang regalo sa kasal. Ngunit sinabi ni Amika na ang kanilang anak ang pinakamahusay na regalo. Kung gayon, bakit ako nagtago kasama ka sa England? Sinabi mo na gusto mong ibalik ang lahat sa iyong kuya. Sa pamamagitan ni Amika, nalaman ni Siddharth na napaka-irritable pala ng kanyang nakababatang kapatid na nakatira rito at nagpaplano pang ibalik ang lahat ng ari-arian sa kanyang kuya. Gusto lang niyang tumakas patungong England upang makasama ang kanyang asawa't anak. Pagkatapos, tinanong niyang muli si Amika, ano ang ginawa niya sa telepono noong araw na iyon? Sabi ni Amika na mayroon siyang video na nagpapatunay na tumakas siya sa kontrol ng kanyang ama, ngunit hindi niya alam kung nasaan ang video. Alam niyang may isa pang lihim na telepono si Siddharth. Akala ni Siddharth na baka nasa teleponong iyon ang video. Kaya naghanap sila sa lahat ng dako, ngunit wala pa ring silbi. Sa simula, inakala nilang baka nasa maleta ang telepono, ngunit pagkatapos tanungin ang kanyang tiya, wala raw. Bumalik si Siddharth para suriin ang telepono ni Amika. Natuklasan niya na ginamit niya ang lihim na teleponong iyon para makipag-ugnayan kay Amika noong araw na iyon. Hula niya, baka tumilapon sa labas ng sasakyan ang telepono. Noong nangyari ang banggaan at maaaring hindi rin nakita ng pulis ang telepono. Kaya gusto niyang pumunta sa pinangyarihan upang hanapin ito. Ang hindi niya inaasahan, palihim na pinakinggan ni Mai ang usapan nila ni Amika. Nauna siyang kumilos. Sinadya ni Mai na maglagay ng pako sa gulong ng kotse ni Siddharth. Nais siyang pigilan upang mauna siya sa destinasyon at mahanap ito. Ngunit habang nagmamaneho sa daan, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Dahil sa kanyang katalinuhan, huminto siya at tumakbo sa banyo at nakaisip ng paraan. Pansamantala siyang humiram ng jacket sa isang babaeng nagdadaan. Matalinong gumamit ng panlinlang upang makatakas sa mga sumusunod sa kanya. Pagkatapos, sumakay siya sa isang motorsiklo papunta sa kanyang destinasyon. Hinanap ng masusi ang bawat maliit na detalye sa pinangyarihan. Bilang resulta, hindi na sayang ang kanyang pagsisikap, mayroon siyang nakitang palatandaan. Isang sinag ng liwanag ang nakakuha ng kanyang pansin. Naghanap siya at nakakita ng isang telepono. Sa kabilang banda, si Siddharth ay kalahati pa lang ng daan ng masiraan ng gulong. Napilitan siyang tumawag ng maintenance staff, kaya nahuli siya sa pagdating sa pinangyarihan. Nang dumating siya sa pinangyarihan ng aksidente, mabilis nang kinuha ni Mai ang telepono at tumakas. Kinuha ni Mai ang telepono para i-charge, ngunit umusok ito pagkatapos ng ilang sandali. Hindi niya makita ang nilalaman ng telepono. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni
ni Thana na nawalan sila ng bakas kay Mai. Sa galit, mahigpit niyang pinagalitan ang kanyang mga tauhan at tinawag si Amika para kausapin. Inakit ni Thana si Amika gamit ang posisyon at katayuan ng manugang. Hiniling sa kanya na subaybayan ang bawat kilos ni Tidhat at nag-alok na kung tutulungan niya lang si Tidhat na maibalik ang kanyang alaala. Maaari siyang manatili bilang manugang ng pamilya at siya at ang kanyang anak ay kapwa makikilala. Ang kondisyong ito ay labis na nagpatinag kay Amika. Sa kabilang banda, dahil hindi mabuksan ni Mai ang telepono, gusto niyang maghanap ng tulong mula sa kanyang kaibigang pulis. Ngunit natuklasan niya na ang mga tauhan ni Thana ay naghahanap na naman sa kanya. Sa pagkakataong ito, nagpunta siya sa supermarket para mamili. Pagkatapos, kinuha ng kaibigang pulis ang kanyang telepono at sinuri din nila kung mayroong tracking device na nakakabit sa kanyang sasakyan. Ang resulta ay ayon sa kanyang hula. Ngunit upang hindi maghinala ang kalaban, hindi kinuha ni Non ang tracking device. Nang sumapit ang gabi, saka lang umuwi si Tidhat. Pagkatapos, tinanong siya ng kanyang ama tungkol sa nangyari ngayong araw at ang pagdating ni Amika ang tumulong sa kanyang makaalis sa mahirap na sitwasyon. Sinabi ni Tidhat na lumabas siya para bumili ng laro ang sasakyan para sa kanyang anak. Pagkatapos, bumalik siya sa silid tulugan kasama ang kanyang anak. Inabisuhan ni Tidhat si Amika na hinanap niya buong araw, ngunit hindi niya nakita ang telepono. Naghinala si Amika na baka may kumuha ng telepono o baka itinago niya ang telepono sa ibang lugar. Habang tinuturuan niya si Ing na maglaro ng laro ang sasakyan, hindi sinasadyang nalaman niya na mayroon pa palang ibang lihim na taguan si Tidhat. Na sina Tidhat at Amika lang ang makakapasok sa blog na iyon upang itala ang maliliit na sandali sa kanilang buhay. Kaya nag-login si Tidhat sa blog upang tingnan. Sa kabilang banda, matapos ayusin ang telepono, nagkaroon ng resulta si Non. Nakita nila sa telepono na may dalawang numero ang kinonta. Ang isa ay kay Amika at ang isa ay sa taong nagdulot ng aksidente sa ama ni Fa maraming taon na ang nakakaraan. Bukod pa rito, mayroon ding account at password ng sikretong blog ni Tidhat. Ipinadala rin ng pulisya ang account at password na iyon kay Mai. Matyagang nanood din si Mai ng mga video sa blog. Natuklasan niyang lahat ito ay mga larawan ng kanilang tatlong miyembrong pamilya, mga masayang sandali at malalim na pagmamahalan ang naitala. Ang huling video sa blog ay pumukaw sa kuryosidad ni Tidhat at Mai. Nagvideo si Tidhat, sinabing malapit na siyang magtagumpay at kapag natapos na niya ang natitira, makakabalik na siya sa England para makasama ang kanyang asawa at anak. Hindi nila parehong maintindihan ito. Hindi makatulog, pumunta si Mai sa tabi ng pool para mag-isip at nakita si Tidhat na hindi rin makatulog. Si Tidhat ang unang nagpakita ng mabuting kalooban kay Mai, nagmungkahi ng pagtutulungan at sinabing buong puso siyang tutulong. Sa sandaling ito, hindi pa rin makapaniwala si Mai kay Tidhat dahil isa lang siyang huwad. Huwag ka nang magpanggap na mabait. Sa anumang paraan, hindi ako maniniwala sa iyo. Kung sasabihin ko sa iyo na hindi ako si Tidhat, mas magtitiwala ka ba sa akin? Kung hindi ikaw si Tidhat, sino ka? Ako si. Biglang kumulog at kumidlat, natakot si Fa na nasa katawan ni Tidhat sa ingay. Agad siyang natakot, tinakpan ang kanyang mga kamay at nahirapan siyang huminga sa sakit. Naalala ni Mai ang kanyang kasintahan sa eksenang ito. Takot din sa kulog at kidlat ang kanyang kasintahan tulad niya. Naalala niya ang recipe ng sandwich ni Tidhat at maging ang paraan ng paggamit ng upuan upang magdala ng mga bagay-bagay. Ang kakaiba, ito ay eksaktong katulad ng kanyang kasintahan. Natigilan muli si Mai, takot na tumakbo si Tidhat pabalik sa silid. Hinabol siya ni Mai, nakita ang reaksyon ni Tidhat sa kulog at kidlat na katulad ng sa kanyang kasintahan. Napatulala siya, hindi maintindihan ang pag-aalala. Sa sandaling ito, dumating din si Amika para alagaan si Tidhat. Ngunit tumakbo si Tidhat sa silid at nagtago. Nakita niya ang gamot at uminom ng isang tableta na nagpabawas sa kanyang pagkabalisa at takot. Kinabukasan, huling nagising si Tidhat. Siya ang huling dumating sa hapagkainan. Napansin niyang naghanda ang kanyang ina ng piniritong itlog na may kamatis na paboritong pagkain ni Tidhat. Ngunit para kay Fa, ito ang pinakaayaw niyang pagkain. Nagkunwari siyang kumain ng isang subo. Ngayon, ang mga hindi pangkaraniwang kilos ni Tidhat ay nagdududa na rin sa kanyang ina tungkol sa kanyang anak. Sinabi ni Amika na mayroon ding phobia sa kulog at kidlat ang kanyang anak. Nagdududa, tumakbo ang ina ni Tidhat sa silid ng kanyang anak upang maghalughog. Sa wakas ay natagpuan niya ang gamot na palihim na ginamit ng kanyang anak. Ito ay gamot upang mabawasan ang pagkabalisa at makatulong na makatulog ng madali. Lahat ng palatandaan ay nagpapakita na si Tidhat ay tila ibang tao na. Mula sa pulis, nalaman ni Maina ang taong nagdulot ng aksidente na ikinamatay ng ama ni Fa ay nasa korte na. Agad siyang pumunta sa address sa Gihi para hanapin. Sinabi ng taong iyon na hindi niya kilala ang taong ito. Kasabay nito, sumama rin si Tidhat sa kanyang ama sa opisina para magtrabaho. Bago dumating, tiningnan niya muna ang ilang dokumento ng kumpanya. Bagaman maaari siyang magkunwari na siya ang kanyang nakababatang kapatid, nakakalungkot na ang isang chef na tulad niya ay walang alam tungkol sa negosyo. Sa pulong, kahit ang karaniwang gamot ng kumpanya ay hindi niya rin alam. Ang mga hindi pangkaraniwang gawin ng kanyang anak ay nagduda rin kay Thana. Inutusan pa ng sekretarya si Tidhat ng isang tambak na dokumento para asikasuhin. Tiningnan niya ang mga ito at natuklasan
natuklasan na hindi niya talaga kayang asikasuhin ang mga dokumento. Medyo nalulungkot, tumingin siya sa aquarium at hindi sinasadyang natuklasan na may nakatagong EFP drive sa loob. Sa simula, inakala niyang mahahanap na niya ang video evidence na gusto niya. Ngunit ang ikinadismaya niya, walang video sa loob kundi isang larawan lang. Pagkatapos, natuklasan niya na iyon pala ang e-card ng driver na nagdulot ng aksidente sa kanyang ama. Kasunod nito, pumunta siya sa address na nasa GE para hanapin ang tao. Agad siyang pinapasok ng isang babae sa bahay. Sinabi ng babae na siya ang asawa ng trooper. Mula nang malaman ng asawa niya na nagkaroon siya ng aksidente sa trapiko, nagtago na ito. Hanggang ngayon ay hindi na niya ito makontak. Sinabihan din niya si Fidat na kung may maghanap sa kanya, sabihin lang na hindi niya ito kilala. Tinawagan ni Fidat ang trooper at tinanong ang address ng bahay ng ama ng trooper. Hindi sinasadyang nalaman din niya na nagpunta rin si Mai doon para hanapin ang trooper. Kaya pag uwi niya, gusto niyang hanapin si Mai para linawin ang bagay. Nang matuklasan niyang wala si Mai sa silid, nakita naman niya ang litrato ng 3 miyembro ng pamilya ni Fidat. Dahil sa kuryosidad, dinala niya ang litrato at tinanong si Amika. Nalaman niyang ang litratong ito. Ang larawang ito ay orihinal na nakalagay sa phone case ng lihim na telepono ni Fidhat. Sa puntong ito, napagtanto ni Fidhat na si Mai ang kumuha ng reserbang telepono ni Fidhat. Balak niya itong hanapin at linawin ang bagay. Ngunit nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mai. Sinabing nasa bahay siya ng kanyang ama ngayong gabi kaya hindi siya uwi. Ayaw pa ring sumuko ni Fidhat at gustong tawagan siya. Ngunit direkta siyang tinanggihan ni Mai. Napilitan si Fidhat na hayaan na lang. Kinabukasan, upang suyuin si Ing na umuwi, pumayag si Fidhat na isama ang bata sa tabing dagat sa katapusan ng linggo. Tinuruan pa niya ang bata na gumawa ng treasure hunt game gamit ang cookies. Labis na nagustuhan ng ina ni Fidhat ang pangalan ng larong ito dahil ang larong ito ay ang laro na nilalaro niya noon kasama ang batang Fa. Ngunit hindi pa niya ito nalalaro kasama si Fidhat. Masiglang tinuturuan ni Fidhat si Ing na maglaro. Sa sandaling ito, bumalik si Mai at nakita ang eksenang ito. Bigla niyang naalala ang kanyang kasintahang si Fa dahil ang kanyang kasintahan ay nagturo din sa ibang mga bata ng larong ito. Nang nalilito si Mai at hindi alam ang gagawin, nakita siya ni Fidhat. Nagmamadaling lumapit, hinila siya palabas at tinanong kung bakit niya hinahanap ang trooper. Mahigpit na tumanggi si Mai na aminin ang anumang bagay. Sa sandaling ito, nakatanggap si Fidhat ng apurahang tawag mula sa ama ni Mai. Pagbalik niya sa itaas, lumabas ang ina ni Fidhat mula sa silid ni Fidhat at tinanong siya kung uminom ba ng ganitong gamot si Fa noon. Ang nakumpirma kong sagot, lumabas na hinahanap ng ina ni Fidhat ang dahilan ng kakaibang pagkilos ng kanyang anak at natagpuan niya ang gamot na ito sa silid ng kanyang anak. Ito ay gamot para sa phobia. Biglang nagtanong din si Mai sa ina ni Fidhat kung si Fidhat ay tulad ng kanyang kuya, takot din ba sa kulog at kidlat at may sintomas ng phobia. Kinumpirma ng ina ni Fidhat kay Mai na hindi ganoon si Fidhat noon. Habang nagtataka si Mai, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa pulis, sinabing na-recover na nila ang bagong data mula sa teleponong iyon. Nagmamadaling tumakbo si Mai upang tingnan at natuklasan niyang iyon pala ay isang video ng kanyang ina. Sa mahalagang sandali, biglang huminto ang video. Kukunin ko ang aking mga gamit. Kinunan mo ng palihim ang mga nangyayari sa aking silid. Pakiusap, ibigay mo sa akin ang kamera. Humihingi ako ng paumanhin, ang video ang maglilinaw sa lahat. Noong gabing iyon, magkasama si Fidhat at ang ina ni Mai. May dahilan din si Mai para maghinala na si Fidhat ang pumatay sa kanyang ina. Ngunit hindi iyon maintindihan ng ama ni Mai. Gusto lang ni Fidhat na gamitin ang video na ito para takutin ang kanyang ama upang makatakas siya sa England para makasama ang kanyang asawa at anak. Hindi nila maintindihan kung ano ang motibo ni Fidhat sa pagpatay. Nalaman ni Mai na nakatanggap na naman ang kanyang ama ng banta sa telepono mula sa ama ni Fidhat. Gusto niyang hanapin ang trooper na nagdulot ng kamatayan ng ama ng kanyang kasintahan. Umaasang mabilis na matutuklasan nito ang ebidensya ng krimen ni Thana. Lumabas na ang kalabang kumpanya ni Thana ay nagsumite ng lihim na aplikasyon para sa lisensya para sa bagong gamot. Ginamit niya ang kaligtasan ng kanyang anak na babae upang manakot, habang ang kalabang kumpanya ay palihim na nag-a-apply para sa lisensya. Sadyang nagpaantala siya dahil gusto ni Thana na subaybayan at guluhin ang gamot na iyon. Kasabay nito, dumating si Fidhat sa kumpanya at gustong makipag-ugnayan sa trooper. Ngunit natuklasan niyang hindi makontak ang telepono. Nagpasya siyang pumunta sa bahay ng ama ng trooper upang hanapin. Sa balitang kinansela ng kanyang ama ang appointment, humingi ng ilang araw na bakasyon si Fidhat. Sinabing magbabakasyon siya sa tabing dagat kasama ang kanyang asawa at anak. Nang malaman ito ng ama ni Fidhat, inutusan niya si Amika na maingat na subaybayan si Fidhat. Balak sana ni Fidhat na makipag-ugnayan kay Mai. Ngunit sadyang iniiwasan siya ni Mai. Sinabing hindi maganda ang pakiramdam niya at kailangan pang manatili sa bahay ng kanyang ama ng mas matagal at tumangging sagutin ang tawag ni Fidhat. Lumabas na nalaman din ni Mai na ang ama ng trooper ay nakatira sa tabing dagat. Gusto rin niyang pumunta sa tabing dagat para hanapin ang trooper. Sa pag-alala na sinusubaybayan siya at may tracking device ang kanyang sasakyan, umupa si Mai ng isa pang sasakyan at umalis. Ngunit ang hindi niya inaasahan, pagdating
Pagdating niya sa harap ng bahay ng ama ng trooper, nakita niyang nauna na si Siddharth sa kanya. Ipinakilala ni Siddharth si Mai bilang kanyang asawa, pagkatapos ay hinila siya sa tabing dagat para mag-usap. Tinanong niya kung bakit niya hinahanap ang trooper at kinwestiyon kung nakita ba niya ang kanyang telepono. Kahit na itinatanggi ni Mai ang lahat, alam ni Siddharth na nagsisinungaling siya, kaya sinabi niya kay Mai na huwag makialam sa bagay na ito, na napakadelikado. Sinabi niya na si Tana ay isang nakakatakot na tao, na kaya niyang saktan kahit ang sarili niyang pamilya. Nang makita niyang hindi siya pinaniniwalaan ni Mai at iniisip pa na nagpapanggap siyang mabait, prangkang inamin ni Siddharth na hindi siya si Siddharth, kundi si Fa. Lalo itong nagpagalit kay Mai. Mas gugustuhin niyang maniwala na nagsasabi lang ng kalokohan si Siddharth. Ikinuwento ni Siddharth ang detalye ng orihinal na pag-propose ni Fa, na si Mai ay sumulat ng liham ng pag-ibig para sa kanyang kasintahan at nakita ng kanyang nakababatang kapatid. Para lang pagtakpan ang inyong mga kasalanan, huwag kang magsinungaling. Ikaw talaga si Fa. Huwag mong gamitin ang gayong mapanlinlang na paraan para lokohin pa ako, dahil hindi ako maniniwala sa iyo. Pagkasabi nito, tumakbo si Mai na emosyonal. Ngunit habang pauwi, patuloy na bumalik sa kanyang isip ang maraming pagkakatulad ni Siddharth at ng kanyang kasintahan, pati na ang sinseridad sa mga salita ni Siddharth at maging ang magkaparehong galaw nila sa pagluluto. Dahil dito, nagkaroon muli si Mai ng ilusyon. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik din si Siddharth para makipag-usap sa ama ng trooper. Kung may balita tungkol sa kanyang anak, sana iipagbigay alam niya. Pagkatapos, bumalik siya para dalawin sina Amika at ang bata at sumama sa kanila para maglangway sa pool. Ngunit ang hindi inaasahan ni Siddharth, nakita niya si Mai na lumitaw din doon. Lumabas na bumalik si Mai para patunayan ang sinabi ni Siddharth. Nakita niya si Amika na dumating para umorder ng inumin para kay Siddharth at sa kanyang anak. Sinabihan siya ni Mai na umorder pa ng isang baso ng paboritong inumin ni Fa. Sinabing sa gayon ay maunawaan niya na hindi na si Siddharth ang dating Siddharth. Ang resulta ay labis na ikinagulat nilang lahat. Ang inuming pinili ni Siddharth ay hindi ang paborito niya, kundi ang paboritong non-alcoholic cocktail ni Fa. Naghinala si Amika at inanyayahan si Mai na kumain kasama nila dahil ayaw niyang magtago at mag-date sina Siddharth at Mai. Naabutan ni Siddharth si Mai at hiniling na bumalik siya. Tinanong ni Mai kung bakit niya hinahanap ang trooper, ngunit ipinaliwanag ni Siddharth ang dahilan. Ipinilit pa rin ni Mai na hindi siya si Fa. Upang patunayan kay Mai na hindi siya nagsisinungaling, umorder ulit si Siddharth ng paboritong pagkain nito. Tulad din ni Fa, pinalamusyan pa niya ang pagkain para sa kanya gamit ang ketchup. Lalo itong nagpatigagal kay Mai. Dahil gusto nang matulog ni Ing, sina Mai at Siddharth na lang ang naiwan sa hapagkainan. Nang makita ni Siddharth na hindi pa rin siya pinaniniwalaan ng kanyang kasintahan na siya si Fa, nag-login siya sa social media account ni Fa. Gamit ang account na iyon, direkta siyang nagpadala ng mensahe kay Mai. Sinabing ang kanyang kaluluwa ay nasa katawan ng kanyang nakababatang kapatid. Nahirapan pa rin itong paniwalaan ni Mai. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon at umalis sa hapagkainan. Ngunit ang sumunod na ginawa ni Siddharth ay nagpatigagal sa kanya. Ang bawat munting detalye sa kanyang balat ay alam niyang lahat na parang palad niya. Pagkasabi nito, muling niyakap ng mahigpit ni Siddharth si Mai. Ang pakiramdam na iyon ay tulad noong niyakap siya ng kanyang dating kasintahan. Saglit na natulala si Mai at hindi na makawala. Nagyakapan sila ng matagal at ayaw maghiwalay. Ngunit si Amika na nakakita sa tagpong ito mula sa malayo ay tila tinamaan ng kidlat. Naalala niya ang panahong naging matalik silang magkasintahan ni Siddharth. Naalala niya ang kaligayahan ng kanilang tatlong miyembrong pamilya na wala na ngayon. Ang puso ni Amika ay tila sinasaksak ng kutsilyo. Tahimik na dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Sa huli ay itinulak ni Mai si Siddharth upang bigyan siya ng pagkakataon na patunayan muli ang sarili. Hiniling niya kay Siddharth na isama siya upang makita ang trooper na iyon. Sinabi ni Siddharth na kailangan niyang maghintay ng tawag mula sa kanyang ama. Inuutusan ng trooper si Mai na ibalik kay Siddharth ang sikretong cellphone na iyon. Agad na nagkasundo ang dalawa na magtulungan upang imbestigahan ang katotohanan. Kaya ibinigay ni Mai ang cellphone na iyon kay Siddharth at isinabi sa kanya ang lahat ng impormasyon na nakuha ng pulisya mula sa telepono. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, nalaman ni Siddharth na ang mahalagang ebidensya ay nasa kamay ng trooper. Sa paalala ni Mai, ginamit ni Siddharth ang SD card ng sikretong telepono upang kontakin ang trooper. Sa wakas, sinagot din ng trooper ang tawag at nag-video call kay Siddharth upang matiyak na walang ibang tao sa paligid niya. Sa huli, nagkita sila sa isang lugar. Pagkatapos, nagmadali sina Siddharth at Mai sa tagpuan. Nang makita ito, nausisa si Amika at sinamahan din niya ang kanyang anak. Binuksan pa ni Siddharth ang speakerphone sa telepono upang marinig ni Mai ang pag-usap nila ng trooper. Lumapit si Amika kasama ang kanyang anak upang tingnan sila. Hindi nagtagal at dumating ang trooper at kinausap si Siddharth. Ngunit nang inihahanda na ng trooper ang impormasyon at ebidensya, may nangyari sa panig ni Amika. Tumakbo ang kanyang anak at tinawag na tatay si Siddharth. Nataranta ang trooper, natakot at nagmadaling tumakas. Lumapit si Mai upang pigilan sana siya at piliting sabihin kung nasaan ang ebidensya. Ngunit itinulak ng malakas ng nagmamadaling trooper si Mai. Muntik na siyang masagasaan ng kotse.
Sa napakahirap na sandali, dumating si Thaidat sa tamang oras upang iligtas si Mai. Mai, ayos ka lang ba? May nasaktan ba sa iyo? Mahal kita, baby. Sinumbatan ni Thaidat si Amika dahil sa pagsunod. Ipinaliwanag niya sa kanya na hinahanap niya ang trooper upang kunin ang ebidensya. Ngunit dahil sa pagdating niya ay nasayang ang lahat. Nalungkot si Amika dahil hindi sinabi sa kanya ni Thaidat ang buong kwento. Ang mas masakit pa ay mas nagtitiwala na siya ngayon kay Mai kaysa sa kanya at naghihinala pa na baka magtaksil siya. Nag-alala si Thaidat na baka mapahamak siya at ang bata kaya itinago niya rito. Nangako siya na kapag natapos niya na ang problema, maaari na siyang bumalik sa Inglaterra kasama ang bata upang mamuhay ng masaya. Kahit anong paliwanag pa ang ibinigay ni Thaidat. Isang bagay ang tiyak ni Amika, gusto na ngayon ni Thaidat si Mai. Hindi na siya ang kasintahan niya noon, ngunit hindi siya nagtaksil kay Thaidat. Kaya nang umuwi sila, tinanong ng tatay ni Thaidat ang tungkol sa biyahe. Ngunit itinago ni Amika ang lahat. Tinuruan pa niya ang kanyang anak na magsinungaling na hindi nila nakita si Tita Mai. Sa pagkakataong ito, iba na ang tingin ng nanay ni Thaidat kay Amika dahil naghihinala siya na si Fa ang kasalukuyang Thaidat. Noon pala, nagpunta ang nanay ni Thaidat sa templo upang magsindi ng insenso para sa kanyang dating asawa at nakita niya ang isang bata na nag-alay ng sariwang bulaklak. Pagkatapos magtanong, nalaman niyang iyon ang anak ng namatay. Isang beses sa isang araw na nagsisindi ng insenso ang batang iyon para sa kanyang tatay. Kinuha ng nanay ni Thaidat ang larawan ni Thaidat at tinanong ang bata kung siya iyon. Tinanggi ni Thaidat at nakatanggap siya ng kumpirmasyon. Sa kabilang banda, ginamit ni Non ang anak ng may-ari ng beauty clinic upang imbestigahan kung naglalaman ng nakalalasong sangkap ang kanilang bagong produkto. Matapos malaman na ginamit ng isang sikat na netizen ang produktong ito, nagsagawa ng biglaang pagsalakay ang pulisya. Natuklasan nilang positibo ang ihi ng sikat na netizen at dahil dito, nabunyag ang issue ng may problemang produkto. Lumaganap ng husto ang balitang ito sa internet. Hindi pa natatapos ni Thana ang nakaraang problema, kailangan na naman niyang harapin ito. Inutusan na naman niya ang kanyang mga tauhan na imbestigahan kung aling istasyon ng pulis ang sumuri sa kanyang produkto. Agad na iniulat ang balitang ito sa telebisyon at internet. Nalaman ni Thaidat na ang kumpanya nila ang nagbibigay ng gamot sa mga beauty clinic at siya ang direktor ng sourcing ng gamot. Nagmadali siyang pumunta sa drug warehouse upang suriin, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Dinala ni Thana ang kanyang anak sa rooftop. Dito, naalala niya ang mga mainit na sandali kasama ang kanyang anak noong bata pa ito. Noon, tinulungan niya ang kanyang anak na may acrophobia na malampasan ang kanyang takot. Ngayon, gusto rin niyang tulungan ang kanyang anak, ngunit hindi natakot sa matataas na lugar si Thaidat, kaya tinanggihan niya ang tulong ng kanyang ama. Naghinala si Thana na nagpapanggap ang kanyang anak na may amnesia at pinilit siyang ibigay ang video evidence na iyon. Sa gitna ng pag-aaway ng mag-ama, naitulak si Thana sa lupa at nasaktan ng matindi. Kaya, nagmakaawa si Thana sa kanyang anak na tulungan siyang bumangon, ngunit nanatiling tahimik si Thaidat at malamig na umalis. Naalala ni Thana ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Labis siyang nasaktan dahil ang lahat ng hirap at pagpapakasakit na ginawa niya ay para sa kanyang anak, ngunit ganito ang pakikitungo sa kanya ng kanyang anak ngayon. Sa sandaling ito, dumating din si Mai sa opisina upang hanapin si Thaidat at gusto niyang ibigay nito ang video. Pagkatapos, nakita ni Thaidat ang maikling video ng mga huling sandali ng biyenan niyang babae at nalaman niyang pinilit siyang gawin ito ni Thana dahil sa plano nitong drug license. Nagdesisyon si Thaidat na hayaan si Mai na imbestigahan ang katotohanan at iligtas ang kanyang ama. Biglang, nakatanggap si Mai ng text message para sa isang pulong mula sa kanyang kaibigang pulis. Natuklasan din pala ng pulisya na ang nagbigay ng approval para sa gamot na gamitin ay ang tatay ni Mai. Ikinuwento agad ni Mai ang lahat sa kanyang kaibigan. Sinabing ginamit ni Thana ang nanay niya na insuhol upang pilitin ang kanyang tatay na gumawa ng iligal na trabaho at pinilit pa siyang pakasalan ang kanyang anak. Pinayuhan ni Non si Mai na huwag nang bumalik sa bahay na iyon. Sinabi niya na ang mag-amang Thana ay lubhang mapanganib. Ngunit gusto pa rin ni Mai na bumalik para maghanap ng ebidensya. Ang resulta, nang bumalik siya, tinawag agad siya ni Thana para sa pribadong interrogation. Nalaman pala ni Thana na ang pulis na nagbunyag ng kaso ng gamot ay kaibigan ni Mai. Nahulaan din niya na ito ay gawa ni Mai. Kaya, inutusan niya agad ang kanyang tauhan na bigyan ng lason ang isang kamag-anak ni Mai. Ito ay upang bigyan ng babala si Mai na huwag nang maging walang galang. Nang makita niyang matigas pa rin ang ulo ni Mai at ayaw makipagtulungan, marahas niya itong sinunggaban sa lift. Ngunit dumating si Thaidat sa tamang oras upang pigilan ang kanyang ama. Ang video na iyon, marahil ay ayaw mong makita ang eksenang ito, hindi ba? Talaga bang gusto mong magtaksil sa akin, anak? Kung patuloy kang ganyan, gagawin ko ito. Ang matinding pag-aaway ng mag-ama ay nakaagaw ng pansin ni Amika at ng nanay ni Thaidat. Nang sasaktan na sana ni Thana si Thaidat, dumating ang kanyang asawa upang pigilan siya at sinabihan ang kanyang anak na kunin si Mai at umalis. Ngunit dahil dito ay nagalit ang kanyang asawa. Galit siyang sinaktan ang kanyang asawa. Narinig ni Amika sa labas ng pinto ang malagim na sigaw ng kanyang biyenang babae at hindi siya naglakas loob na pumasok para tumulong. Sa kabilang banda, tinanong ni Mai si Thaidat kung totoo bang nakita niya ang video. Nang malaman niyang ginamit lang niya iyon para takutin ang kanyang ama, ayaw pa rin niyang maniwala na si Fa nga si Thaidat. Kaya, dinala ni Thaidat si Mai sa isang kwarto. Ito ang bahay na lihim na binili ni Thaidat kamakailan. Ang nadiskubre ni Mai, ang layout at palamuti ng bahay ay eksaktong katulad ng kanilang pugad ng kanyang kasintahan sa Amerika. Punong-puno ang dingding ng mga larawang eksaktong katulad ng bahay sa Amerika. Nagpatuloy si Thaidat sa pagsasalaysay ng maraming bagay. Ang mga detalyeng dati nilang itinago sa isa't isa, maging ang sagot ni
ni Mai nang mag-propose siya sa kanya. Lahat ng sinabi ni Mai ay mahirap paniwalaan. Kaya, kumuha siya ng isang larawan nilang magkasama noon at tinanong si Thaidat tungkol sa detalye sa larawan. At nalaman niyang hindi nagkamali ng kahit isang salita si Thaidat sa kanyang sagot. Sa sandaling ito, sa wakas ay naniwala na si Mai. Ang kaluluwa ni Fa ay nasa katawan nga ni Thaidat. Ang kanyang kasintahan ay nagbalik sa kanya sa ibang paraan upang ipagpatuloy ang kanilang nakaraang koneksyon. Labis siyang naantig at niyakap si Thaidat. Naantig din si Mai at tumulo ang kanyang luha sa tuwa. Pagkatapos, nag-usap sila. Ang dalawa ay labis ding naging matamis at mapagmahal sa isa't isa. Ikinuwento rin ni Thaidat sa kanya ang buong kwento bago nangyari ang insidente. Naintindihan niyang pinilit si Mai na makasal sa kanyang nakababatang kapatid at naghinala siyang baka sinaktan ng kanyang nakababatang kapatid ang nanay ni Mai. Nagdesisyon silang magtulungan upang hanapin ang ebidensya at liwanagin ang katotohanan. Muling tinanong ni Thaidat si Amika kung saan nagpunta si Thaidat noong araw ng insidente. Nalaman niya na noong araw na iyon, umuwi lang si Thaidat sa bahay, nagpunta sa hotel at sa paliparan. Kaya, pumunta ulit si Mai para tanungin ang nanay ni Thaidat tungkol sa sitwasyon. Ngunit ang alam lang ng nanay ni Thaidat ay itinago ni Thaidat ang video sa isang ligtas na lugar pero hindi niya alam kung saan ang ligtas na lugar na iyon. Nang binanggit ni Mai ang pangalan ng trooper, nagpapakita ng labis na pagkaunawa ang nanay ni Thaidat tungkol sa trooper na iyon. Naghinala si Mai na ang video ay hawak ng trooper. Hiniling ni Mai sa nanay ni Thaidat na makipag-ugnayan agad sa trooper na iyon. Agad siyang binigyan ng nanay ni Thaidat ng video clip. Sinabi naman niya, pinadala ni Mai kay Thaidat ang video na iyon para ipasa sa trooper. Noon pala, may malapit na relasyon ang tatay ni Fa at ang trooper, kaya umaasa siyang magtitiwala ito kay Thaidat nang walang pag-aalinlangan at tulungan ang kanyang anak na ibunyag ang krimen ng kanyang asawa. Pagkatapos panoorin ang video, nakipag-ugnayan ang trooper kay Thaidat. Pumayag siyang makipagkita pagkatapos ng ulan dala ang ebidensya. Eksaktong habang pinag-uusapan nila ang mga detalye ng pulong, dumating si Amika na karga ang kanyang anak at pinutol sila. Inakala ni Amika na nagdadahilan lang sina Thaidat at Mai na naghahanap ng ebidensya para makipag-date ng palihim. Gusto niyang tulungan si Thaidat na mabawi ang kanyang alaala, maalala ang mga nakaraan, at ang mainit at masayang sandali ng kanilang tatlong miyembrong pamilya. Muntik na silang mag-away ng malaki dahil sa bagay na ito. Mabilis na hinila ni Mai si Thaidat palabas at nagmakaawa na maging mas banayad siya kay Amika. Dahil sa mata pa rin nila, siya pa rin si Thaidat noon. Pinayuhan din ni Mai si Thaidat na huwag munang sabihin ang katotohanan kay Amika dahil baka magalit si Amika, lalo pang magbago ng paninindigan, kumampi kay Tana, at nag-aalala siya na baka makasama si Tana kay Thaidat. Pagkatapos payuhan ni Mai, nagdesisyon si Thaidat na patuloy na itago ang sikreto. Si Amika, na itinago sa dilim, ay gumawa ng lahat ng paraan upang mapanatili si Thaidat. Naghanda siya ng masarap na tanghalian, dinala ang kanyang anak sa opisina upang hanapin si Thaidat, at inimbitahan siyang magpiknik. Nais niyang maalala ni Thaidat ang kanilang nakaraan. Gusto rin ni Amika na alagaan si Thaidat ng personal. Ngunit hindi niya inaasahan na hihilingin ni Thaidat na makipaghiwalay sa kanya. Ipinaliwanag lamang niya na hindi na siya ang Thaidat ng nakaraan. Dahil dito, labis na nasaktan at nalungkot si Amika, kaya't pag-uwi ay pinuntahan niya si Mai upang questionin at humingi ng katarungan. Sinabi niyang ipinipilit niya na wala siyang nararamdaman kay Thaidat. Ngunit ngayon ay gusto ni Thaidat na makipaghiwalay dahil sa kanya. Ikinuwento niya kay Mai ang proseso ng kanilang pagkakakilala at pag-ibigan, pati na rin ang mga pagsubok at hirap na kanilang pinagdaanan upang maging sila, at nagmakaawa siya kay Mai na huwag sirain ang kanilang pamilya. Ngunit muli siyang nakatanggap ng kumpirmasyon. Ipinaliwanag ni Mai na ang kasalukuyan nilang pagiging malapit ni Thaidat ay para makahanap ng ebidensya upang kasuhan si Tana. Sa ganitong paraan, makakalabas ang lahat sa kontrol at pamimilit niya. Sinabi naman ni Amika kay Mai na hindi niya sinasadyang naibunyag na alam na ni Tana na kasama rin nila si Mai sa dagat noong nakaraan. Nang malaman ito ni Thaidat, labis siyang nag-alala. Natakot siyang hindi magiging maayos ang kanyang pakikipagkita sa trooper kinabukasan. Sa katunayan, tama ang hinala niya. Nalaman ni Tana na nagpunta rin si Mai sa resort noon, kaya inutusan niya ang kanyang tauhan na imbestigahan ang dahilan at kailangan niyang magsagawa ng mas matitinding hakbang laban kay Mai. Gusto ba niya akong paglaruan ng cat and mouse? Sa ganyan lang siya matututo. Sa kabilang banda, natuklasan din sa wakas ng anak ng may-ari ng beauty clinic na ginagamit siya ni Non para sa investigasyon. Labis siyang nakadama ng kawalang katarungan at nagalit siyang nagpunta sa istasyon ng pulisya upang questionin. Inanyayahan siya ng pulis na bumalik upang magbigay ng kumpirmasyon. Hindi siya naniwala na ang kanyang mga magulang ay lumalabag sa batas, ngunit sa huli ay nakahanap siya ng ebidensya na nagpapatunay na ang kanyang mga magulang at si Tana ay nagkakasabwatan. Nang matuklasan niyang dumating ang pulisya upang maghalughog sa opisina, sinadya niyang magsagawa ng sunog upang sirain ang ebidensya. Alam ng pulis na dumating upang iligtas siya ang buong kwento, ngunit wala siyang magawa. Sa kabilang banda, tinanong ng nanay ni Thaidat si Mai tungkol sa paboritong pagkain ni Fa. Hindi niya inasahan na iyon ay ang pagkain na dating ginawa niya para sa kanyang anak. Sa pagkakataong ito, ginawa niyang muli ang pagkain na iyon. Pagkatapos matikman ni Thaidat ang steamed egg, natuklasan niya na iyon ang lasa na kinakain niya noong bata pa siya. Hindi niya mapigilan na maalala ang mainit na sandali ng kanyang pagkabata kasama ang kanyang ina. Ito ang nagpaikli ng agwat sa pagitan ni Thaidat at ng kanyang ina. Nang makita niya kung paanong buong pusong gusto siyang tulungan ng kanyang ina, naisip ni Thaidat na baka pigilan siya ng kanyang
kanyang ama sa pagkikita nila ng trooper kinabukasan, kaya humingi siya ng tulong sa kanyang ina. Inasahan ni Thaidat at Mai na sinusubaybayan sila, kaya noong araw na iyon, ginamit nilang magkasama ang lahat ng kanilang lakas upang itago ang kanilang sarili habang pupuntahan ang trooper. Nagkita sila sa isang fruit restaurant. Sa katunayan, palaging sinusubaybayan sila ng assistant ni Thana at madalas siyang nagpapadala ng mga larawan upang ulat ang kanilang paggalaw. Inabisuhan din ni Thaidat ang trooper na nasa daan na siya at hiniling niya na magkita sila sa napagkasunduang lugar. Samantala, sinabihan naman ni Mai ang kanyang ama na bisitahin si Thana at ginamit niyang dahilan ang pag-uusap tungkol sa trabaho para abalahin siya. Sinamantala naman ng nanay ni Thaidat at ni Amika ang pagpupulong ni Thana sa ministro at sabay-sabay silang lumabas ng bahay. Ngunit inutusan ni Thana ang kanyang tauhan na subaybayan sila at sinundan sila hanggang sa amusement park. Sinabi ng nanay ni Thaidat na magpapamasahe siya. Sinundan naman siya ng katulong hanggang sa pintuan ng massage parlor para bantayan. Nang dumating ang nanay ni Thaidat sa private room, nakita niya roon ang trooper. Iyon pala, nag-usap sila at doon nag-set ng appointment sa trooper sa massage parlor. Ang nanay ni Thaidat ang nagsalita para sa kanila. Nag-video call din sila kasama sina Thaidat at Mai. Sa ganitong paraan, ikinuwento ng trooper sa video call ang lahat ng alam niya. Noon pala, noong buntis si Amika, pinilit ng tatay ni Thaidat na makipaghiwalay siya kay Amika. Mula noon, nagsimulang magtipon si Thaidat ng ebidensya tungkol sa krimen ng kanyang ama. Gusto niyang gamitin ito bilang patunay para takutin ang kanyang ama at tulungan ang kanyang sarili at ang kanyang ina na makawala sa kontrol ng kanyang ama. Aksidente siyang nakakuha ng ebidensya na nagpapakita na ang pagkamatay ng tatay ni Fa ay hindi aksidente. Pagkatapos, lihim siyang naghanap ng trooper paglabas nito sa korte at hiniling niya rito na tulungan siyang mangalap ng ebidensya. Magkasama nilang maingat na inayos ang ebidensya tungkol sa pag-angkat ni Thana ng ipinagbabawal na paninda na nagpapatunay na ang pagkamatay ng tatay ni Fa noong taong iyon ay hindi aksidente. Noong taong iyon, na ospital ang asawa ng trooper dahil sa sakit. Ginamit ng scoundrel na iyon ang buhay ng kanyang asawa upang takutin ang trooper na magdulot ng banggaan. Walang nagawa ang trooper kundi sundin ang utos ni Thana. Sa ilalim ng pagkukunwari na lasing sa pagmamaneho, sinadya niyang banggain ang sasakyan ng tatay ni Fa. Pagkatapos, siya ay inaresto dahil sa drunk driving at ikinulong. Nahihiya, humingi ng tawad ang trooper sa nanay ni Thaidat. Nang umamin ang trooper sa mga nakaraang pangyayari, saka lang nalaman ng nanay ni Thaidat na ang kanyang kasalukuyang asawa pala ang nagpahirap sa kanyang dating asawa. Sa oras ding iyon, nalaman niya ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang tatay. Nang tanungin nila ang trooper kung may video evidence ba siya, sinabi niyang wala siyang alam. Alam lang niya na ang ebidensyang papel ay nasa bank vault. Kaya si Amika, hinanap ni Amika ang paraan upang lituhin ang mga nagbabantay sa pinto. Kaya nagmadali ang trooper at ang nanay ni Thaidat na pumunta sa bangko. Ngunit ang hindi nila alam, nagpadala pa ng isa pang tauhan si Thana sa kanila. Pagkuha ng trooper sa mga dokumento at paghahanda niyang umalis, sinadya nilang magdulot ng gulo at dinala ang trooper. Nang tatalian na sana nila ang trooper sa sasakyan para dalhin, dumating ang kaibigang pulis ni Mai para iligtas siya at tinawag din ang nanay ni Thaidat sa lugar. Nang akala nila ay naligtas na nila ang trooper at ang ebidensya, may bigla na namang lumitaw na isang estranghero at pilit na dinala ang trooper. Sa kabutihang palad, naroon pa rin ang mga dokumento ng ebidensya. Sa huli, nakuha ng nanay ni Thaidat ang mga ebidensya na iyon. Mabilis na kumalat ang balitang ito kay Thana. Sa sandaling ito, naunawaan niyang tinatago din ng chief secretary ang kanyang anak na babae, kaya't pinalayas niya ito nang walang galang mula sa bahay. Ang buong pamilya ay nagkaisa laban sa kanya. Dahil sa pagkaunawa sa katotohanan, labis na nagalit si Thana. Agad niyang ikinulong si Amika at ang kanyang anak pag-uwi nila at kinumpiska ang kanyang telepono. Sa sandaling ito, nakatanggap din si Mai ng tawag mula sa kanyang ama na nagsasabing nabunyag na kay Thana ang lahat ng kanilang plano. Sinabi ni Thaidat kay Mai na umuwi sa kanilang bahay at siya naman ay kailangan ng bumalik upang hanapin ang kanyang ina upang suriin ang ebidensya. Hindi nagtagal, pagpasok pa lang ng nanay ni Thaidat sa bahay, hinila na siya ng kanyang asawa sa kwarto at pinilit siyang tanungin kung nasaan ang mga dokumento. Tumanggi ang nanay ni Thaidat na ibunyag at galit na sinabi na pinatay niya ang kanyang dating asawa. Sa sandaling ito, naalala ni Thana ang nakaraan, maraming taon na ang nakalipas. Noon, nagbigay siya ng regalo sa babaeng gusto niya bilang pagtatapat ng pag-ibig. Malamig na tinanggihan ng babae ang kanyang alok na kasal. Ngunit nang mag-propose ang kanyang kuya, masaya siyang pumayag. Naramdaman ni Thana na inagaw ng kanyang kuya ang lahat ng nararapat sana sa kanya. Pagkatapos ay kinumpis kanya ang telepono ng kanyang asawa. Kinulong ng kanyang mga tauhan ang kanyang asawa sa kwarto. Sa sandaling ito, umuwi si Thaidat at gusto niyang iligtas ang kanyang ina. Ngunit pinatumba siya ni Thana. Nang magising siya, tinanong siya ni Thana kung nasaan ang ebidensyang dokumento. Ngunit malinaw na hindi sasabihin ni Thaidat sa tinatawag niyang ama. Tingnan mo, sa tingin mo ba anak kita kaya hindi kita magagalaw? Halika rito, dahil matagal na kitang hindi tinuturing na ama. Eksakto nang nagtatala ang mag-ama at hindi mapaghiwalay, dumating ang assistant para magulat na bumisita si Mai. Gusto sana ni Thaidat na lumabas upang makipagkita kay Mai, ngunit ikinulong siya ni Thana sa kwarto. Muling tinanong ni Thana si Mai kung nasaan ang ebidensyang dokumento. Mayabang niyang sinabi na ang kanyang ama ay inaresto na ng pulisya. Binalaan din niya si Mai na kung ayaw niyang makulong ang kanyang ama, sabihin niya rito kung nasaan ang mga dokumento. Inutusan niya ang kanyang tauhan na ayusin ang bagahe ni Mai at paalisin siya sa bahay. Sinabi ni Mai na tiyak na kukunin niya ang katarungan para sa kanyang ama. Kinuha niya ang kanyang bagahe at naghanda ng umalis. Noon pala, nakatanggap ng sumbong ang pulisya na nagsasabi
Nasabing tumanggap ng suhol ang chief secretary. Inaresto nila ito para imbestigahan at hinalughog ang bahay. Gustong gamitin ni Non ang kanyang koneksyon upang piyansahan ang tatay ni Mai. Ngunit tinanggihan ito dahil may nag-ulat sa mas mataas na otoridad. Nang maghahanda na si Mai na umalis sakay ng kotse, nakita niya si Taidat na nakaupo na sa loob. Nagtago pala siya sa bintana. Ang nagdala sa trooper ay walang iba kundi ang mag-asawa ng beauty clinic. Natuklasan pala ng kanilang anak na may nagdala ng ebidensya sa istasyon ng pulisya. Pagkatapos nito, nagpunta ang pulisya para magsiyasat. Nalaman ng mag-asawa na gusto silang sisihin ni Thana. Kaya, kinidnap nila ang trooper. Gusto nilang imbestigahan kung ano ang pinaplano ng trooper at ng nanay ni Taidat. Tiyak na naghanda na rin sila ng paraan para makatakas. Dinala ni Taidat si Mai sa sikretong silid na iyon. Dahil alam niyang makukulong ang ama ni Mai, inaliw ni Taidat si Mai at sinabing manatiling matyaga sa silid. Sinabi niyang hahanapin niya ang ebidensya para sa kanya. Kahit si Taidat ang nasa harap mo, si Fa ang nasa puso mo. Sama-sama tayong lalaban dahil alam niyang dinukot ang trooper at nasa nanay ni Taidat ang mga dokumento ng ebidensya. Hiniling ni Taidat kay Mai na gamitin ang kanyang kaibigang pulis upang hanapin ang trooper. Siya naman ay uwi upang hanapin ang kanyang ina para kunin ang mga dokumentong ebidensya. Kaya lihim na umuwi si Taidat. Nailigtas niya si Amika at ang kanyang anak. Nang ililigtas na sana niya ang kanyang ina, nahulaan na ng kanyang ama ang kanyang gagawin at inutusan ang kanyang mga tauhan na maghintay sa bahay ng matagal na panahon. Pagkatapos, silang lahat ay dinala sa harap ni Thana. Gustong subukan ni Taidat ang kanyang anak. Ipinahayag niyang dadalhin niya ito at si Amika at ang bata sa Inglaterra. Iyon ang matagal nang inaasam ni Taidat. Ngunit tinanggihan ni Taidat ang plano ng kanyang ama. Ang kanyang katigasan ng ulo ay nagpahinala kay Thana na hindi siya ang kanyang anak. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ikulong muli sina Amika at ang nanay ni Taidat sa silid. Pinuwersa ng kanyang mga tauhan na itali si Taidat at hinintay ang ambulansya upang dalhin siya sa ospital. Inutusan niya ang doktor na magsagawa ng serye ng pagsusuri kay Taidat kabilang ang testing. Gusto niyang patunayan kung anak niya ba talaga si Taidat. Sa kabilang banda, nakipag-ugnayan si Mai kay Taidat, ngunit hindi siya nakatanggap ng tugon. Naniniwala ang pulisya na hindi kapanipaniwala ang pahayag ni Taidat. Ngunit sa sandaling ito, sinabi din ng tatay ni Mai sa kanyang anak na may ebidensya siya na suhulan ni Thana ang pulisya sa opisina. Hindi nagtagal, nakakita si Mai ng isang ATV drive sa opisina. Sa sandaling ito, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay tita na't nagamit pala ng tiyahin ang telepono ng may-ari ng tindahan habang namimili upang makipag-ugnayan kay Mai. Inulat niya sa kanya ang sitwasyon sa bahay ni Taidat. Sinabi niyang tinali si Taidat at dinala sa ospital. Nagmadali si Non sa ospital upang iligtas si Taidat. Kasabay nito, natapos na rin ang resulta ng fifth test. Sinabi ng doktor na mag-ama sila ni Taidat. Ngunit naisip naman ni Thana na iba na talaga si Taidat ngayon. Ibang-iba siya sa kanyang anak noon. Ipinagpalagay ng doktor na baka may amnesia siya at iminungkahi ang transcranial magnetic stimulation therapy para maibalik ang kanyang alaala. Tinanggap ni Thana ang treatment plan na ito. Ang hindi niya inaasahan, nagkunwari si Non na nurse, pumunta sa silid ng pasyente at kinuha si Taidat para sa therapy. Nang umalis si Non, dumating ang totoong nurse para kunin si Taidat para sa therapy. Saka lang nalaman ni Thana na peke ang nauna. Nagmamadali namang nagulat ang kanyang mga tauhan sa iba. Ipasara ang lahat ng labasan ng ospital. Nang dalhin si Taidat sa labasan, napalibutan sila. Napilitan ng pulisya na iwanan si Taidat, kaya dinala si Taidat pabalik sa silid ng pasyente. Agad siyang dinala para sa brainwave therapy. Ngunit ang therapy na ito mismo ang nagbalik ng kaluluwa ni Taidat. Mahal kita, tatay. Bakit gusto mong mag-dorm? Hindi ba mas maganda sa kondominium? Ang plano ni tatay ay lapitan lang ang babae. Hindi nagtagal at nagising si Taidat. Nang makatanggap ng balita, nagmamadaling pumunta ang tatay ni Taidat upang tingnan ang kanyang anak. Nakilala ng ama na nagbalik na ang kanyang pamilyar na anak. Magiliw siyang tinawag ni Taidat na tatay at nag-alala siyang nagtanong tungkol sa sugat sa kanyang binti. Pagkatapos humingi ng tawad sa kanyang ama, sinabi niya na ngayon, dahil naalala na niya ang lahat, kaya pala, ang gwapong binata na nagkunwaring nakabawi na ng alaala ay malakas na nagdeklara na naalaala na niya ang lahat ng nakaraan. Malambing niyang niyakap si Ing. Nang malaman ni Amika na nakabalik na ang asawa niya, agad siyang lumapit at maingat na niyakap si Titart. Sino nang mag-aakala, nagpapanggap lang si Titart para sa kanyang ama. Para lubos na maniwala ang ama niya sa kanya, nag-arte pa siya ng isa pang palabas para sa ama. Sa harap ng lahat, sinalubong niya si Mai na bumisita sa kanya. Agad niyang ipinaalam kay Mai na nakabalik na ang alaala niya. Idineklara niyang mailigal na siyang asawa at may isang kaibig-ibig na anak na lalaki pa. Wawasakin niya ang dating pangako na magpapakasal siya kay Mai. Gusto kong bawiin ang pangako ko sa iyo. Anong pangako ang ginawa mo kay Mai? Maghahanap ako ng ebidensya para maipakulong si tatay. Pero ngayon Titart pa rin ako. Hindi na ako kailangang gumawa ng kahit ano para sa iyo. Pagkatapos magsalita, tuluyan ang tinapos ni na Titart at Mai ang kanilang relasyon at sinabi niyang ipapahayag niya sa lahat na kanselado na ang kanilang engagement. Sa galit, itinapon ni Mai sa lupa ang singsing na isinauli ni Titart at umalis sa bahay nila. Nang makita ito ni Amika,
Amika, labis siyang nagalak. Masaya siya dahil sa wakas ay nabawi na ng asawa niya ang alaala at natagpuan na niya ang minamahal niya na akala niya ay nawala na. Masaya siyang yumakap sa asawa. Nang makita ang mainit at masayang reunion nila, bahagyang naniwala si Tana na naibalik na ang alaala ng kanyang anak. Kaya tinanong niya kung nasaan ang video na ebidensya. Agad na ipinakita ni Titart ang kanyang personal na cellphone sa ama. Sinabing nakasave ang video sa cellphone. Ngunit nang matagpuan ito ni Mai na short circuit na, isang video lang ang na-recover. Pagkatapos mapanood ang video, hindi pa rin nagbago ang ekspresyon ni Tana. Muli niyang tinanong kay Titart kung nasaan ang memory card. Sinabi ni Titart na nasa wallet ang memory card at nawala na simula noong nangyari ang banggaan ng sasakyan. Nagtiwala si Tana sa kanyang anak. Hihingi siya sa kanyang ina ng ebidensya mula sa driver at umaasa siyang papayagan siyang bumalik kasama ang kanyang maliit na pamilya na may 3 miyembro. Pagkatapos niyang sabihin ito sa ama, humingi ulit si Titart sa ina ng mga ebidensya at dokumento na ibinigay ng driver. Ngunit ang nakagulat sa kanya ay, agad na natuklasan ng kanyang ina na nagpapanggap lang siyang nawalan ng alaala. Ngayon, ang kaluluwa sa katawan niya ay sa kuya niya. Mula sa kanyang ina, nalaman niya ang katotohanan 25 taon na ang nakalipas. Kaya pala noon, ginamit ni Tana ang buhay niya para takutin ang kanyang ina. Kaya nagawa ng ina niya na ipadala siya sa ibang bansa at umalis siya mula noon. Sa totoo lang, palagi siyang sinusubukang kontakin ni Fa. Ngunit marami sa kanyang mga sulat ang ibinalik. Kaya pala, naglagay pa si Tana ng isang supervisor sa tabi ni Fa. Lihim na sinabi ng supervisor na iyon ang lahat ng bagay kay Tana. Kaya nang dumating lang siya sa Thailand, alam na ni Tana ang kilos niya. Sa puntong ito, nalaman na ni Titart ang lahat. Nag-usap sila ng matagal, at sa wakas, nalutas na rin ang hindi pagkakaunawaan. Matapos malaman ang plano ni Titart, ipinaalam ng kanyang ina sa kanya ang kinaroroonan ng mga dokumentong ebidensya. Pagkatapos, kinausap ulit ni Titart si Mai. Sinabihan siyang umarte kasama niya. Kaya pala, sinabi na ni Titart kay Mai noon na ang backup plan niya ay magpanggap na nabawi na ang alaala. Para sa oras na iyon, isasauli niya ang singsing kay Mai at makikipaghiwalay sa kanya. Matapos matanggap ni Mai ang tawag ni Titart, agad siyang nagdesisyon na sundin ang hiling nito. Sa pagkakataong ito, ipinaalam ni Titart sa kanyang ama na sinabi na ng kanyang ina sa kanya kung saan nakatago ang mga dokumentong ebidensya. Hiniling niya sa kanyang ama na pakawalan si Amika at ang kanyang anak dahil kailangan niya silang uwi bago magtanghali. Masayang sumang-ayon si Tana sa kanyang anak. Pagkatapos, pinuntahan ni Titart si Amika at sinabing kailangan na nilang mag-MPEG at umuwi sa England. Natagpuan niya ang laruang kotse ng kanyang ama noong bata pa ito at humingi ng pahintulot na dalhin ito pa uwi sa bahay nila sa England. Masayang nag-empake si Amika pagkatapos ay dinala ang anak para magpaalam sa biyenan. Nang makita ng ina ang dating laruang kotse na ibinigay niya sa bunsong anak, labis siyang naapektuhan at napaluha. Kaya pala, dahil sa galit niya kay Tana, ay palagi niyang pinapabayaan ang bunsong anak. Hindi nagtagal pagkatapos, dinala ni Titart ang kanyang ama sa libingan ni Fa. Kaya pala, inilagay ng ina ni Titart ang ebidensya sa tabi ng uwer ng abo ng kanyang anak. Kinumpirma ni Tana na ang dokumento ay talagang napakahalaga at mayroon ding audio recording tungkol sa pagpaplano niyang saktan ang kanyang kuya. Nang ipakita ni Titart ang kanyang katapatan sa ama, sinunog niya ang lahat ng mga ebidensyang iyon. Pagkatapos ay sinabi niya na pupuntahan na niya ang kanyang mag-ina at aalis na patungong England. Si Tana, na puno ng pagdududa, ay hindi pa rin kampante sa kanyang anak. Nagutos siyang subaybayan kung sumakay ba si Titart sa eroplano o hindi. Ngunit habang pauwi, nakakita siya ng nakakagulat na balita. Ang mga dokumentong ebidensya at audio recording ng driver ay naiulat sa telebisyon. Kaya pala, alam ni Mai ang plano ni Titart. Matagal lang kinuha ni Non, ang pulis na kaibigan niya, ang orihinal na kopya. Isang kopya na lang ang natira doon. Pagkatapos, ibinigay ng pulis ang ebidensya sa mga reporter. Hiniling na iulat nila sa telebisyon ang ebidensya ng krimen ng ama ni Titart. Hindi nagtagal pagkatapos, dumating ang mga pulis para arestuhin si Tana. Kakauwi pa lang niya, sa kabilang banda, si Amika ay sabik na naghihintay kay Titart. Nahulog niya ang laruang kotse niya. Sa sandaling iyon, hindi napansin ni Amika na ang memory card na hinahanap ng lahat ay itinago ni Titart sa laruang kotse. Hindi napansin ni Amika, kaya inilagay niya ang memory card sa bulsa kasama ang iba pang gamit. Hindi nagtagal pagkatapos, sa wakas ay dumating na si Titart. Nang akala niya na magsasama-sama na ang buong pamilya nilang tatlo sa England, hindi pumunta si Titart sa airport kundi dinala sila sa isang apartment. Sa wakas, nalaman niya ang malupit na katotohanan mula kay Titart. Hindi siya makapaniwala na ang asawa na minahal niya ng buong puso ay pumanaw na. Maniwala ka man o hindi, pero ako si Fa, hindi si Titart. Sa wakas ay nalaman na ni Amika ang malupit na katotohanan mula sa bida. Ang asawa na minahal niya ng buong puso ay matagal nang namatay. Ang lalaking ito ay kamukhang-kamukha ng kanyang asawa. Ngunit ang kaluluwa sa katawan niya ay hindi talaga ang kanyang asawa. Bumalik si Amika sa silid at umiyak ng matagal. Naalala niya ang maraming bagay, ang mga kakaibang kilos ni Titart kamakailan. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya ang sanhi ng mga hindi pangkaraniwang bagay na iyon kay Titart. Ngunit sa tuwing iisipin niya ang kanyang maliit na anak na lalaki,
parang sinasaksak ang kanyang puso. Ayaw niyang mawala ng ama ang kanyang anak habang napakabata pa nito. Kaya, kahit alam niyang si Titart ay hindi niya asawa, para sa kanyang anak ay pilit niyang nilinlang ang sarili at itinuring si Titart bilang kanyang asawa. Kaya pala, noong una, pumasok si Mai kasama ang mga pulis sa bahay ni Titart at natagpuan ang ina ni Titart na nakahando sa isa kama, kaya dinala nila ito sa ospital para gamutin. Pagkatapos ay ipinaalam nila kay Titart na pumunta sa ospital para dalawin ang kanyang ina. Alam ni Mai na sinabi na ni Titart ang totoo kay Amika. Dahil sa pag-aalala, dali-dali niyang sinisi si Titart sa pagkakamali dahil bata pa si Ing at hindi niya ito maintindihan. Iisipin lang ng ibang tao na siya ay isang kinasusuklamang third party na sumira sa pamilyang tatlo nila ni Amika. Ngunit gusto lang ni Titart na sundin ang sarili niyang kagustuhan. Ayaw niyang pilitin ang sarili na maging tagalinis ng gulo ng kanyang nakababatang kapatid. At naniwala siyang pagkatapos niyang magpaliwanag kay Amika, hindi na siya nito sisisihin pa. Ngunit minamaliit niya ang puso ng isang babaeng ina. Hindi nagtagal at natagpuan ni Amika ang memory card na ito at kasabay nito ay natuklasan din niya ang pinakamahalagang ebidensya. Ngunit sa sandaling ito, may sarili na siyang plano. Nang bumalik si Titart para sunduin sila pa uwi, itinago niya ang bagay na iyon at lihim na itinago ang video. Pagdating nila sa bahay, sinisisi ni Ing ang kanyang ama dahil hindi nito tinupad ang pangako na ibabalik siya sa bahay nila sa England. Matyagang ipinaliwanag ni Titart kay Ing ang dahilan kung bakit hindi sila nakabalik at humingi ng paumanhin sa bata. Sinabing mauna muna sila ng kanyang ina na umuwi sa England. Sinabi ni Amika na babalik silang tatlong mag-anak. Pagkatapos ay marahas niyang hinila si Titart palabas ng silid. Agad na naiulat sa telebisyon ang balita tungkol sa pag-aresto kay Tana. Labis na nabigla ang mag-asawang may-ari ng beauty clinic. Nag-aalala sila na madamay ang sarili. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag ang kanilang anak na babae mula kay Mai para makipagkita. Kaya pala, naimbestigahan din ng pulisya na ang driver na saksi ay kinuha na ng may-ari ng beauty clinic. Nahulaan din ng anak na babae na gusto ni Mai na ibigay niya ang driver na iyon para tuluyan ng pabagsakin si Tana. Kasabay nito, lihim na nakikipagkita si Tana sa kanyang assistant sa banyo. Inutusan niya ang assistant na tapusin na ang driver dahil ang kaso ng ama ni Fa ay lumampas na sa statute of limitations para isampa. Kaya, tinanggihan ni Tana ang mga ebidensyang iyon at gusto niyang umasa sa koneksyon para makapagpiyansa. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga ebidensyang naipahayag sa online ay nagdulot ng pressure sa pulisya, kaya hindi nila maaaring bigyan si Tana ng karapatang magpiyansa. Isa pang assistant ang palaging nagmamanman sa pamilya ng may-ari ng beauty clinic. Nang matuklasan niyang lumabas ang dalaga, palihim niya itong sinundan. Ngunit pumasok ang dalaga sa fitting room ng isang tindahan ng damit. Dito sila lihim na nagkita ni Mai. Inalok ni Mai ang dalaga na ibigay sa pulisya ang driver para mabawasan ang kaso ng kanyang mga magulang. Pumayag ang dalaga sa kasunduan nila ni Mai. Nang matapos lang nila ang kailangan nilang gawin, pumasok ang assistant para maghanap. Sa kabutihang palad, nakataka sila sa tamang oras. Pagkatapos, nag-usap sila kung paano maibabalik ang driver na saksi ng ligtas. Pagkatapos ng matagal na pag-uusap, nagdesisyon silang maghiwa-hiwalay at kumilos sa iba't ibang direksyon. Ang mag-asawang may-ari ng beauty clinic ay naghatid sa saksi, at ang saksing ito ay isang pulis na nagpanggap. Talagang may mola sa grupo ng 5 pulis na nagulat ng plano ng operasyon sa assistant ni Tana. Nagpadala ang assistant ng grupo ng mga tao para dakpin ang saksi. Nang matuklasan nilang pulis lang ang nagpanggap na saksi, pagkatapos ng matinding paghilaan, sa wakas ay nahuli rin ang lahat ng mga hinahabol. Sa kabilang banda, sinamahan ng dalaga ang tunay na saksi. Inayos ni Titart, Mai at ilang pulis na sunduin ang tao. Ngunit nang dumating sila sa pinto, habang paalis na ang driver, pinabagsak ng assistant ni Tana ang driver. Agad dinala sa emergency room ng ospital ang driver. Sa sandaling ito, nakatanggap ng emergency message ang pulisya. Kaya pala, ginamit ni Tana ang kanyang koneksyon para mandaya na inatake siya sa puso at kailangang dalhin agad sa emergency room ng ospital. Walang nagawa ang mga pulis nang pumunta sila para pigilan ito. Nakataka si Tana mula sa istasyon ng pulisya sa kadahilan ng magpapagamot. Nagbigay din ng ulat ang ospital na pumanaw na ang driver, ang tanging saksi. Ngayon, ang ebidensya na lang mula sa kamera sa opisina ang makakapagpabagsak kay Tana. Dahil hindi rin sapat ang ebidensya tungkol sa kaso ng ama ni Mai para hatulan siya, dahil ang mga taong tumanggap ng suhol noon ay walang lakas ng loob na tumestigo laban kay Tana. Pagkatapos marinig ni Amika ang kanilang pag-uusap, agad niyang ibinigay kay Mai ang video na ebidensya na natagpuan niya. Kaya pala, nang pilitin ni Tana ang ama ni Mai na pumirma sa drug contract noong araw na iyon, nagkunwari ang ina ni Mai na aayusin ang kanyang make-up para manatili. Una siyang sumulat ng paumanhin, pagkatapos ay hindi niya sinasadyang natuklasan ang nakatagong kamera. Sa sandaling ito, lumabas si Titart at humingi ng memory card. Gusto itong gamitin ng ina ni Mai bilang ebidensya para patunayan ang kawalang sala ng kanyang asawa. Tumanggi siyang ibigay kay Titart ang ebidensya. Para pag-agawan ang ebidensyang ito, tumakbo sila hanggang sa rooftop. Ngunit sa sandaling ito, palihim ding sumunod ang assistant sa rooftop pagkatapos niyang marinig ang kanilang pag-uusap. Sumugod din siya para makipag-agawan, hinabol ang memory card. Dahil may acrophobia si Titart, naupo siya sa sahig sa sobrang takot. Lumapit ang assistant at nakipag-agawan sa ina ni Mai para sa memory card. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog ang memory card sa sahig. Tinulak niya pababa ng rooftop ang ina ni Mai. Sinamantala rin ni Titart ang pagkakataon para pulutin ang memory card sa sahig. Tumungin siya pababa mula sa bubong. Sa sandaling ito lang, napansin ni Mai na lumiwanag ang hikaw ng bida. Kaya nagkamali siya ng akala na si Titart ang naghulog sa kanyang ina.
Pagkatapos noon, nakatakas ang assistant ni Thetart. Tumakbo siya pababa mula sa bubong. Sa sandaling ito lang, nang mapanood niya ang video, niya naunawaan na ang nanakit sa kanyang ina ay ang assistant ni Thana. Nabigla siya at gusto niyang gamitin agad ang video na iyon para hatulan si Thana. Ngunit nakita na ni Amika ang video na ebidensya. Hiniling niyang iwanan na ni Mai si Thetart dahil ayaw niyang mawalan ng ama ang kanyang anak. Kung hindi niya ibibigay ang video na ebidensya. Sa simula ay ayaw ni Mai na ibigay ang kasintahan sa iba. Ngunit pagkatapos ay may nangyaring isang bagay. Sa huli ay nagdesisyon si Mai na iwanan si Thetart. Kaya pala, pagkatapos dumalo ng lahat sa buro ng driver, pauwi na sila. Nalaman ng ama ni Thetart na ipinagkanulo siya ng mag-asawang may-ari ng beauty clinic. Nagutos siya na gumawa ng aksidente sa sasakyan para patayin sila. Muntik nang hindi na isalba ang buhay ng may-ari. Para mahuli si Thana ng mas maaga. Ayaw niyang mas maraming tao pa ang malagay sa panganib, kaya nagdesisyon siyang pumayag sa kasunduan nila ni Amika. Nang sasabihin na sana niya kay Thetart ang kanyang desisyon, biglang dumating ang mga pulis para arestuhin si Thetart. Agad nilang sinabi na mayroong video na ebidensya na ang huling kasama ng ina ni Mai ay si Thetart. Inaresto siya dahil sa hinalang sinaktan niya ang ina ni Mai. Kaya pala, ang video na ito ay ibinigay ni Thana sa pulisya. Ginawa niya ito para bigyan ng babala ang mga kalaban niya. Napakabagsik dahil gusto niyang ipasok sa kulungan ang sarili niyang anak. Nag-aalala si Mai kaya nagmadali siyang pumunta kay Amika at ipinaliwanag ang lahat. Nagmakaawa siyang kunin ang memory card para iligtas si Thetart. Matapos matanggap ang memory card na ibinigay ni Amika, agad ibinigay ni Mai ang ebidensya sa pulisya. Pagkatapos noon, siya at ang ina ni Thetart ay pumunta para hanapin si Thana at ipinakita ang mga ebidensya para siya mismo ang makakita. Hanggang sa matapos niyang makita ang mga ebidensyang ito, saka lang nalaman ni Thana na ang sanhi pala ng pagkamatay ng ina ni Mai ay ang kanyang sariling assistant. Isinumbong ni Mai si Thana, ipapahayag ang ebidensyang ito sa online. Hindi lang ligtas na makakabalik si Thetart, kundi mapapatunayan din ang kawalang sala ng kanyang ama. Matapang ding idineklara ng ina ni Thetart na idedemanda at hihiwalayan niya si Thana. Sa kabilang banda, napanood din ng assistant ang balita sa telebisyon. Nang makita niya natatawagan ng may-ari ng tindahan ang pulisya para arestuhin siya, dali-dali siyang tumakas. Samantala, nakita ni Thana si Thetart sa video na katulad noong bata pa, na may acrophobia pa rin. Naalala niyang noong araw na iyon sa bubong, wala siyang ganoong symptom. Sa pagkakataong ito, napagtanto niya na si Thetart, sa kasalukuyan, ay hindi ang kanyang anak. Hindi nagtagal pagkatapos, dumating ang pulisya, kasama ang kanilang team para arestuhin si Thana. Ngunit naghahanda na siyang tumakas. Muling bumalik ang kanyang sakit sa puso. Ginamit niya ang dahilan ng pagpapagamot para takasan ang pag-aresto ng pulisya. Samantala, nag-empek rin si Mai at naghandang umalis. Inalis niya ang jade ring sa kanyang kamay at iniwan ito sa silid ni Thetart. Bago umalis, sinabi niya kay Amika na tutuparin niya ang pangako na ibabalik si Thetart sa kanya. Pagkatapos ay umalis siya sa bahay ni Thetart nang hindi lumilingon. Kaya, hindi siya pumunta sa istasyon ng pulisya para sunduin si Thetart. Walang tigil sa pagtatanong si Thetart tungkol sa kinaroroonan ni Mai. Nalaman niyang sinundo niya ang kanyang ama pauwi. Matapos mabigo siyang makontak sa telepono, walang humpay siyang tumakbo sa bahay niya para hanapin siya. Ngunit malamig siyang tinrato ni Mai. Hindi sinabi ni Mai ang totoong dahilan ng pag-alis niya. Sinabi lang niyang ayaw na niyang tiisin ang komplikadong buhay nito. Agad niyang pinalaya si Thetart sa bahay nang walang salita. Ang pagtawag ni Thetart sa kanyang pangalan ay umalingaw-ngaw mula sa labas ng pinto. Sobrang nasasaktan si Mai na halos hindi siya makahinga, ngunit pilit niyang tinago ang sakit. Inayaan lang ang luha na tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi. Pagdating sa bahay, hirap na hirap matulog si Thetart. Nakatayo lang siya doon sa tabi ng swimming pool, nagpadala ng voice message kay Mai. Sa sandaling ito, kinausap siya ni Ing. Ginawa niya ang itinuro ng kanyang ama noon. Kinuha ang pulang sinulid, gusto niyang itali ang mga daliri ng buong pamilya. Iyon ay sumisimbolo na ang buong pamilya ay mananatiling magkasama magpakailanman. Ngunit seryosong sinabi ni Thetart kay Ing na dahil sa aksidente sa kotse, tuluyan na niyang nakalimutan silang mag-ina. Kahit na hindi na siya makakasama pa nila, mananatili si Ing na pinakamamahal niyang anak. Nang marinig ang sinabi ng kanyang ama, naunawaan ni Ing na hindi na sila makakasama pa ng kanyang ama. Ang mga luha niya ay bumuhos na parang butil-butil. Pansamantalang nakataka si Thana sa paghuli ng pulisya, sa kadahilanang bigla siyang inatake sa puso at kailangan ng paggamot. Muli siyang nag-utos na ayusin ng kanyang assistant na magpanggap bilang doktor para makita siya. Ginamit niya ang pabor niya sa kausap at ang kaligtasan ng kapatid na babae nito para takutin. Inutusan niya itong pumunta sa istasyon ng pulisya at sumuko para siya ang humarap sa korte at akuin ang lahat ng kasalanan na ginawa niya. Para sa kaligtasan ng kanyang kapatid na babae, napilitan ang assistant na pumili na sumuko sa istasyon ng pulisya at maging biktima. Bilang resulta, hindi nagtagal at agad na nakalaya si Thana. Agad na ipinaalam ng pulisya kay Mai, hiniling na ipaalam niya sa lahat na maging maingat sa kaligtasan. Agad siyang pumunta sa bahay ni Thetart, ipinaalam sa lahat na mag-empek at mabilis na tumakas. Tamang-tama, nang handa na silang umalis, dumating si Thana kasama ang isang grupo ng mga tao para pigilan sila. Ginawa niyang bihag ang lahat ng tao sa living room at kinwestiyon ang asawa ni Thetart.
Kasalukuyan, siya ba ang kanyang anak? Sinabi niya na noon, may acrophobia si Titart at mahal na mahal siya nito. Pinuwersa niya si Titart gamit ang baril, nagtatanong kung sino talaga siya. Nang makita nilang itinutok ng ama ang baril sa bida, labis na nag-alala ang lahat. Sumigaw sila, pinahihinto si Thana. Ngunit walang naglakas loob na sabihin na si Fa ay sumapi sa katawan ni Titart. Nang makita niyang nag-aalala si Ing sa kanyang ama, ginamit niya ang munting si Ing para takutin ang lahat. Para protektahan si Ing, pumayag si Titart na sabihin sa kanyang ama ang totoo. Ang kondisyon ay dapat dalhin siya sa isang lugar. Inutusan ni Thana ang kanyang mga tauhan na bantayan ang iba pa. Dinala niya si Titart at ang ina ni Titart. Nagmaneho si Thana palayo ayon sa hiling ng kanyang anak. Kasabay nito, dumating ang isa pang team ng pulisya. Nang makita nilang umalis si Thana, pumasok sila sa bahay para iligtas ang mga bihag. Hindi nagtagal, matagumpay na nailigtas ang lahat ng bihag. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Titart at ang iba pa sa libingan ni Fa. Sa wakas, sinabi ni Titart sa tiyuhin na siya si Fa, ang pamangkin na gusto niyang patayin. Sa simula ay hindi naniwala si Thana kay Titart. Hanggang sa ikwento ni Titart ang lahat ng walang mintis tungkol sa pananakit niya kay Fa. Sa bawat salitang sinabi ni Titart, sa sandaling ito, sa wakas ay naniwala na si Thana sa kanya. Kaya pala, ang kaluluwa ng kanyang anak ay ang kaluluwa ng kanyang pamangkin. Nagalit si Thana at nabaliw. Muli siyang naglabas ng baril at itinutok kay Titart. Gusto niyang barilin ang kaluluwa ni Fa na nasa katawan ng kanyang anak. Ngunit paulit-ulit niyang naaalala ang kaibig-ibig na itsura ng kanyang anak noong bata pa ito. Naalala niya ang malalim na pagmamahal na ibinigay sa kanya ng kanyang anak. Nahirapan siyang kalabitin ang gatilyo. Tamang-tama sa gitna ng kanilang pag-aagawan, dumating ang pulisya at napatalsik ang baril ni Thana. Sinamantala ni Thana ang pagkakataon at nagmamadaling tumakas. Tumakbo siya sa kotse at naghanda na umalis. Ngunit pumasok din si Titart sa kotse para pigilan si Thana. Kasabay nito, dumating si Mai at nakita ang ina ni Titart. Ginamit nila ang kotse para habulin ang kotse ni Thana. Gusto ni Titart na pigilan si Thana sa pagtakas. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nagkaroon ng malubhang aksidente sa sasakyan. Tumalsik si Titart palabas ng kotse. Nagising si Thana na walang pinsala. Nang maghahanda na siyang tumakas, pinigilan siya ng ina ni Titart. Ngunit sa huli, nasagasaan pa rin siya ng isang mabilis na sasakyan. Dinala si Titart sa emergency room ng ospital. Ang lahat ng nasa labas ng operating room ay lubhang nag-aalala. Sa sandaling ito, humingi ng tawad si Mai kay Amika. Sinabing mahal niya si Fa. Nagbago ang isip niya at hindi na niya bibitawan si Fa. Kasabay nito, nailigtas din ang buhay ni Thana. Ngunit tuluyan na siyang naparalisa. Mula ngayon, mananatili na siya sa kama habang buhay. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakatakas sa batas. Kaya pala, nakumbinsi ang assistant ng kanyang kapatid na babae. Kaya nagdesisyon pa rin siyang umamin ang totoo sa pulisya. Kaya ang totoong may kagagawan sa likod ng kaso ay si Thana. Nang makita ni Thana ang video ng mensahe ng kanyang anak bago ito namatay, hindi niya napigilan ang pagluha at umiyak ng matagal. Sa sandaling ito lang, naramdaman niya ang lasa ng pagsisisi. Nailigtas si Titart at natulog ng maraming araw, ngunit hindi pa rin nagigising. Lahat ay nag-aalala kung ang kaluluwa ba niya ay kay Fa o kay Titart kapag nagising na siya. Hindi nagtagal at nagising si Titart. Binati niya sina Amika at Ing na nakatayo sa harap niya. Tamang-tama ng akala ng lahat na bumalik na si Titart. Nang makita ni Titart si Mai, tinawag niya ng may pagmamahal ang pangalan ng kanyang kasintahan. Saka lang napagtanto ng lahat na ang kaluluwa sa katawan niya ay kay Fa pa rin. Mahusay na umalis si Amika kasama ang kanyang anak, iniiwan silang may pribadong oras. Pagkatapos, kusang ibinigay ni Amika kay Titart ang Certificate of Divorce. Pinili rin niyang suportahan ng buong puso sina Titart at Mai. Bago maghiwalay, niyakap muli ni Amika ang bida. Naramdaman niya ang masayang sandali, ang masidhing pagmamahalan nila ni Titart. Sa kabilang banda, si Non, habang nagtatrabaho, ay nagkaroon din ng pag-ibig sa dalaga. Nangako rin silang magsasama habang buhay. Ang ina ni Titart ay naglagay din ng litrato ng kanyang dating asawa at ng kanyang dalawang anak na lalaki. Inalis niya ang lahat ng litrato ni Thana na para bang hindi siya naging bahagi ng pamilya. Pagkatapos, pumunta sina Titart at Mai sa templo para magbigay ng donasyon. Sa pagkakataong ito, dala nila ang litrato ni Titart. Nagpapasalamat sila sa lahat ng ginawa niya. Sinabi ng kuya sa nakababata na huwag mag-alala. Sabi niya, aalagaan niya ang lahat ng pinahahalagahan nito. Simula noon, palaging Fa ang tawag ni Mai sa bida. Sa pagtatapos ng kwento, nagpahayag ng damdamin ang bida at ang bidang babae. Nangako sila na hindi na maghihiwalay pa at mananatiling magkasama magpakailanman. Dito nagtatapos ang kwento sa isang perpektong pagtatapos.